Magandang araw po sa lahat. Ang kwento po natin ngayon ay kwento ng isang dalagang mayaman pero nagpanggap na tagalinis ng isang kumpanya. At ito ay si Diana, ay nag-iisang apo at tagapagmana ng kanilang kumpanya. Si Diana ay lumaki sa kanyang lola na hindi kilala ang kanyang tunay na ina. At ang kanyang ama naman ay nag-asawa na hindi nito kasundo dahil napakasungit nito at masamang ugali. Magaling at mabait lang ito kapag kaharap ang kanyang lola at ang kanyang ama. Pero kapag sila lang ay napakasungit nito sa kanya. At ito ay ang kanyang madrasta na si Morgana. At may anak din ito sa ibang lalaki na kasing edad lang ni Diana. At ito naman ay si Karina. At kasing sama din ang ugali ng kanyang ina. Bagamat lumaki sa yaman, ay hindi kailanman naging matapobre si Diana. Bagkus ay napakabait nito at ayaw ng gulo. Palagi itong umiiwas sa mga bangayan at usapin, lalo na sa kayamanan, dahil hindi naman ito interesado doon. Tapos man sa pag-aaral si Diana bilang isang accountant, kagaya ng gusto ng kanyang ama, para siya ang mamahala noon ng kanilang kumpanya balang araw. Ngunit sadyang mahiyain si Diana at halos hindi ito nagpapakita sa kahit anong mga event ng kanilang kumpanya at halos walang nakakakilala dito na anak siya ng may-ari. Maliban na lamang sa kanilang mga kasambahay at driver na araw-araw nilang nakakasama. Kung tutuusin, ay mas malapit pa sa Diana sa mga ito at palaging kumakain sa kusina kasama ang mga ito kaysa sa kanyang madrasta at natutuwa pa itong gumawa ng mga gawaing bahay, kagaya na lamang ng pagluluto, paglilinis at paghugas ng pinggan. Tanging paglalaba lamang ang hindi nito natutunang gawin dahil hindi ito pinapayagan ng kanilang kasambahay na maglaba na si Aling Magda. Nanay Magda, kain po tayo. Andito ka na naman kumakain sa kusinang bata ka. Bakit ba hindi ka sumabay doon sa papa, madrasa at kinakapatid mo? Naku, ayoko po. Mas gusto ko pa dito sa inyo kaysa doon sa kanila. Basta mga ugali ng bagong asawa ni papa, pati yung anak niya ganun din. Pareho tayo. Hindi ko din gusto yung mag-inang yon. Pero wala tayong magagawa kundi pakisamahan sila. Habang nag-uusap sila sa kusina, ay dumating naman ang lola nitong si Doña Isabel. Apo, bakit andyan ka? Bakit hindi ka sumabay sa amin doon? Ayoko po, Lola. Dito na lang po ako. Ayaw kong kasama yung dalawang yun eh. Napakaprangka mo talagang bata ka pagdating sa akin. Pero sa papa mo, hindi mo masabi na ayaw mo sa kinakasama niya. Hindi naman po ako papakinggan ni Papa Lola eh. Saka hayaan niyo na po ako dito. Kayo na lang po doon. Magda, pakihanda mo nga ako ng isa pang plato. Kakain din ako dito. Sige po, Doña Isabel. Dito din ako kayo kakain, Lola? Oo naman. Para kasama ka. At natatamad na akong humarap sa mga bisita. Kaya hayaan ko na yun sa papa mo. Dito na rin ako kakain. Bakit? Ayaw mo bang kasabay ang lola mo? Wala naman po akong sinasabing ganyan, Lola eh. Nilagay na nga ni Aling Magda ang plato at kumain si Doña Isabel kasama ang kanyang apong si Diana. Samantala, kina Karina, Morgana at sa tatay ni Diana na si Renato ay kumakain sila kasama ng ilang kasosyo ng mga ito sa negosyo. Ang mag-asawa ay may-ari ng malaking share sa kanilang kumpanya na si Ramon at Romina at ang anak nilang binata na si Enzo. Ano kumpare? Itutuloy ba natin ang pagpapakasal sa mga anak natin? Mukhang hindi yata humaharap sa amin yung dalaga mo. Pasensya na kumare. Sa ngayon, masama kasi ang pakiramdam ng anak ko. Ganun ba? Hayaan mo na lang kung masama ang pakiramdam ni Diana para makapagpahinga. Kamusta po siya, tito? Ano po ba yung sakit niya? Naku, baka nag-iinarte lang yun. Ayaw humarap sa inyo. Mabuti pa tong si Karina ko. Sila na lang kayang ipakasal natin ng anak nyo, kumpare. Kumare. Nagkatingin na naman na mag-asawang Ramon at Romina. Sa amin, walang problema. Kahit na sino magustuhan ng anak namin ay ayos lang. Mayaman naman kami at hindi problema ang pera. Ang nais lang naman namin ay magkaapo na kami ni Ramon kay Enzo. Naman pala Enzo, tayo na lang kaya magpakasal. Mukhang hindi ka naman gusto ni Diana. Pero ako, gusto kita. Gusto mo magsalita ni Enzo pero ayaw niyang maging bastos dito. Dahil ang totoo ay ayaw niya kay Karina dahil masama ugali nito. At ang isa pa,
ay kilala na gimikera ang babae, malayong malayo kay Diana na taong bahay lamang. Ano Renato, bakit hindi na lang sina Enzo at Karinang ipakasal natin? Na kay Enzo ng desisyon na yan at sila naman na magpapakasal. Hindi tayo, Morgana. Kaya wag mong pangunahan ng mga bata. Tama ba ako, Enzo? Tama po kay Tito. Ayoko pong maging bastos. Pero ang totoo, si Diana po ang mahal ko. At siya po ang gusto ko. Natameme naman na mag-inang Morgana at Karina at kapwa tumayo sa lamesa at umalis dahil napahaya ang mga ito. Humingi naman ng dispensa si Renato sa mag-asawang Ramon at Romina. Ngunit walang kaso ang mga ito sa mga yon. At kung ano ang gusto ng kanilang anak ay susuportahan nila ito sa lahat ng gusto nito. Samantala, sa mag-inang Morgana at Karina naman, bastos na batang yun? Ngayon lang ako napahiya ng ganito ah. Hayaan niyo na po ma. Akong bahala. Hindi ako papayag na matalo ni Diana. Mapapasakan din sa Enzo. Samantala, sa maglola naman sa kusina. Apo, alam mo ba kung bakit nandito ang kababata mo at ang mga magulang niya? Hindi nga po lola eh. Bakit po ba? Hindi po ba dahilan sa negosyo ang pinunta nila dito? Hindi po. Bala kayo ipakasal ni Enzo. Ano? Ipapakasal kami ni Enzo? Ayoko po lola. Bakit ba ayaw mo kay Enzo? Mabait naman yon at gwapo pa. Hindi naman po sa ganun lola. Pero ayaw ko pa po mag-asawa. Gusto ko pa pong enjoy ng buhay ko. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko lola. Ikaw ang bahala po. Basta nasa likod mo lang palagi ako. Maraming salamat po Lola Isabel. Niyakap ni Diana ang kanyang Lola Isabel. Mahal na mahal kasi ito ng matanda. Dahil nga, hindi ito maarte at mahal din ito ng mga taong nagsisilbi sa kanila. Dahil kailanman, ay hindi pinakita na Diana sa mga ito na amo siya at tagasilbi lamang sila. Na siyang ugali din ni Doña Isabel noong kabataan pa nito. Dahil laki din ito sa hirap bago mapangasawa ang lolo ni Diana na isang milyonaryo. Kaya naman malapit ito sa mga mahihirap. Ngunit noong nabubuhay pa ang asawa na si Don Rolando, ay napaka-istrikto nito at ito halos ang nagpalaki kay Renato. Kaya naman malayo ugali nito sa kanya. Tinatak kasi sa isip ni Don Rolando sa anak na iba ang mahirap at mayaman at palaging mataas. Dapat sila inirerespeto dahil sa kanilang antas sa buhay. Ngunit parang tinadhana na ang nagustuhang babae ni Renato ay isang mahirap din at ito nga yung ina ni Diana. Ngunit dahil para hindi masira ang pangalan ng anak ay pinaghiwalay sila ni Don Rolando at kinuha lamang ang bata at pinakasal si Renato sa ibang babae na may pinag-aralan. At ito ang nakagis ng ina ni Diana na si Sylvia. Mabait ito at tinuring na anak si Diana. Ngunit namatay din ito sa sakit noong nasa 5 taon pa lamang si Diana. Nalingid sa kaalaman nito ay hindi ito ang kanyang tunay na ina. Tinago nila yun kay Diana dahil na din sa kahilingan ni Sylvia na siya pa rin ang kilalaning ina ni Diana hanggang sa huli. At pagkalipas lamang ng 2 taon ay namatay din si Don Rolando at si Renato ang sumalo sa lahat ng mga negosyo nila. At pagkalipas ng 2 taon ay muling nag-asawa ito at ito nga ay si Morgana na may anak sa ibang lalaki na si Karina. Walang nagawa si Doña Isabel dahil kagustuhan ito ng kanyang anak. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito at inalagaan na lamang ang apong si Diana na nangungulila sa pag-aalaga ng isang ina at hindi na din nalalaanan ng oras ng kanyang ama. Kaya ito na ang nagpalaki dito hanggang sa naging dalaga na nga ito. Lahat ng mga nagaganap sa bahay ay alam ng kanilang katiwalang si Aling Magda at asawa nitong si Mang Abner dahil matagal na silang naninilbihan sa mansyon. At kilala din nila ang tunay na ina ni Diana na nakatira sa isang probinsya. At minsan pa inakakita nila ito sa malayo na dinadalawang anak. Kagaya na lamang sa graduation ni Diana noong elementarya, high school at kolehiyo, ay andon ito nakatingin mula sa malayo. Naaawa man sila, pero wala din sila magagawa at pagkatapos ay umaalis na lang din naman ito ng kusa. Ang tunay na ina nga ni Diana ay nagngangalang Lita. Nagpapaupa ito ng isang apartment na kanyang itinayo gamit ang pera na ibinigay sa kanya noon ni Don Rolando. Bagamat ayaw sana nito yung tanggapin, ngunit wala itong magagawa dahil gipit din ito at kailangan din noon ng pera para ipagamot ang mga magulang na kapwa may sakit. At hindi kalaunan
ay umao na din ang mga ito kaya naiwan si Lita na mag-isa. Kaya upang hindi maubos ang pera ay nagpagawa ito ng mga paupahan sa lugar. At sa kabutihang palad naman ay naging maayos naman ang mga ito. May maliit itong bahay sa isang compound na siyang tinitirahan nito at ang iba ay mga paupahan na. Kabilang sa nangungupahan sa kanya ay ang maglolang sina Lola Puring at apo nitong si Buding na nasa 7 taong gulang pa lamang. Naiiwan na maglola sa bahay dahil nagtatrabaho ang ina ni Buding na si Agnes sa isang kumpanya bilang isang tagalinis. At para makatulong sa anak, ay tumatanggap ng labada si Lola Puring sa mga nag-uupa din kay Lita para sa dagdag na kita nito. Kaya naman ito ang palagi nakakausap ni Lita tuwing tumatambay ito at nagkakape habang naglalaba din ng matanda. Kape po tayo, Aling Puring. Tama na po muna yung paglalaban nyo. Maraming salamat, Lita. Ititigil ko nga muna ito. Magkakape nga muna ako. Magkakape din po ako, Aling Lita. Ano? Magkakape ka din? Eh, ang bata mo pa. Matanda na po ako. 7 taon na po ako eh. Naku, Lita. Bata nga yan. Pero matanda na ako mag-isip. At ayaw na ngang uminom ng gatas. Ganun ba? O sige, ipagtitimpla din kita ng kape. Sandali lang ha. Maraming salamat po, Aling Lita. Natutuwa naman si Lita kay Buding at palagi kasi itong nasa kanya nakatambay. At kung minsan pa, ay doon ito kumakain. Pasensya ka na sa apo ko, Lita. At minsan ay makulit. Naku, wala pong ano man yung Lola Puring. Natutuwa nga po ako dito kay Buding eh. Ang bibang bata. Ampunin niyo na lang po kayo ako, Aling Lita. Ano nga punin? Isusumbong kita sa nanay mo. Sige ka. Wala naman po palagi si nanay. Hindi na niyo ako nabibigyan ng oras. Alam mo naman nagtatrabaho ang nanay mo. Wala siyang katuwang nung namatay ang tatay mo, hindi ba? Saka wala tayong pambayad sa upa at pambayad sa paaralan mo kapag hindi siya magtatrabaho. Tama ang lola mo, Buding. Hindi ka man nabibigyan ng oras sa nanay mo. Pero lahat ng ginagawa niya para naman sa'yo yun. Kaya sana intindihin mo yun. Ang swerte siguro ng anak mo, Aling Lita, no? Kasi ang bait niyo po. May anak po ba kayo, Aling Lita? Sinaway naman ni Lola Puring ang kanyang apo. Alam kasi ni Lola Puring ang totoo tungkol kay Lita. At may anak nga ito na nakita niyang palagi niyang tinitingnan sa kanyang telepono. Pero hindi niya malapitan. Ang daldal mo talaga. Magkape ka na nga lang dyan. O ito, kumain ka ng tinapay para matigil na yung bibig mo sa kakatanong. Parang nagtatanong lang naman, Lola eh. Sige na nga, kakain na nga lang ako dito at magkakape. Kumain na nga lang ang batang si Buding at nagkape na din sila Lita at Lola Puring. At iba na lamang ang pinag-usapan ng mga ito. Samantala, balik kay Diana sa kanilang bahay ay dinalaw muli ito ni Enzo at dinala ng bulaklak. Hinarap naman ito ng dalaga at kinausap. Diana, bulaklak para sa'yo. Aanhin ko naman yan. Ilalagay sa paso. Kung sana pagkain na lang ang dinala mo, matutuwa pa siguro ako sa'yo. Eh di bibili ako ng pagkain. Ano bang gusto mo? Wag na. Ano bang kailangan mo? Bakit ka narito? Umaakit man ligaw sa'yo. Ano bakit ng ligaw? Sinabi ko bang ligawan mo ko? Magpapaalam naman ako sa papa mo ah. Eh di siyang ligawan mo. Sa kanya ka naman nagpaalam eh. Diana naman, bakit ba bigla ka na lang nagagalit? Paanong hindi? Eh nagpaplano kayong ipakasal tayo. Alam mo namang ayoko pa mag-asawa, hindi ba? Tapos papayag ka sa ganun? Eh gusto lang naman nilang mapag-isa nila tayo. Nang sa ganun, mas lalong lumaki ang mga kumpanya nila. Saka para din naman sa atin yun eh. Wala kang pakialam sa pera. Kaya kung yan ang rason mo para magpakasal sa akin, suluhin mo. Umalis ka na nga. Sandali, hindi naman yun ang dahilan ko eh. Alam mo namang mahal na kita noon pa, di ba? Tigilan mo nga muna ako, Enzo. Humanap ka na ng iba kung gusto mo. Wala pa akong oras sa mga ganyan ngayon. Tumayo na at umalis si Diana at iniwan pa ang bulaklak na bigay ng binata at halatang nainis ito. Kaya wala na ding nagawa si Enzo kundi hayaan na lamang ito dahil alam niya kung sakaling susundan niya ito ay tsak na mas lalo ito magagalit sa kanya. Nakita naman ni Karina ang mga nangyari kaya lumapit ito sa binata. Mukhang galit na naman sa yung stepsister ko ah. Sayang naman ang bulaklak na yan. Ang ganda pa naman.
Tapos hindi mo lang pinahalagahan? Kung itatapon mo, pwede bang akin na lang? Walang nagawa si Enzo, kundi ibigay ang bulaklak kay Karina at saka umalis na lamang ito. Teka, sandali, mag-usap muna tayo. Ikaw naman naalis ka na kaagad porket inaway ka ni Diana. Ano ba kailangan mo, Karina? Alam mo, nagpapakipot lang yung si Diana sa'yo. Pero halata naman may gusto din sa'yo yan eh. Ano? Sigurado ka? Oo naman, babae din ako. Kaya alam ko may gusto ang isang babae sa isang lalaki. Pero syempre, hindi yan basta-basta aamin. Anong gagawin ko? Patulong naman oh. Madali lang. E di pa selosin mo. Doon kasi lalabas ang nararamdaman yan pag nagsiselos eh. Ha? Paano ko gagawin yun? Basta, akong bahala. Madali lang yan. Nag-usap nga muna ang dalawa at nagplano ng gagawin kung paano pagsaselosin si Diana. Ngunit ang totoo ay plano talaga yun ni Karina. Samantala, balik kay Diana ay umalis ito ng bahay para magliwaliw sa labas. Namasyal ito at kumain. Napakasimple lamang nito at walang kaarte-arte sa kanyang katawan. Hindi mo nga ito mapapagkamalang anak mayaman dahil wala itong suot na mga alas o kung ano-ano man. Sa paglilibot sa paligid ay nakita niyang ilang mga bata kasama ng kanilang mga ina na masay naglalakad na hawak kamay. Kaya naman naaalala niya ang kanyang inang si Sylvia na palagi nitong kasama noong bata pa ito. At nung mamatay ito ay gumuho ang mundo ni Diana dahil nawala ng isang taong nagmamahal sa kanya. Kaya naman napayoko na lamang ito at naisipan na lamang kumain sa isang fast food. Habang nakapila ay may nauna sa kanyang mag-ina. Halatang kulang ang pera ng ginang at sadyang gusto lang nitong iparana sa anak na kumain sa ganoong fast food. Tinuro ng bata ang hamburger, french fries at ice cream. Pero sinabi ng alin na hamburger lang muna ang bibili nila. Sa susunod na yung iba at kulang ang pera nila. Nalungkot naman ng bata dahil gusto nitong kumain ng mga tinuturo niya. Kaso ay kulang ang pera ng kanyang nanay kaya wala itong magawa. Bata, gusto mo ba ng french fries at ice cream? Wala po kaming pera, Manang. Ginang, humanap na po kayo ng upuan. Ako na po ang order para sa inyo. Wag na miss, nakakaya naman sa'yo. Sige na ho, wag na ho kayo mag-alala. Maupo na lang po kayo doon. Dahil na po, Nanay, upo na po tayo doon. Hinila na lamang ng bata ang kanyang ina at naupo na sila sa mesa. Maya-maya ay sumunod si Diana sa kanila at umupo na rin. Naka-order na ako. Hintayin na lang natin ha? Maraming salamat miss. Ito palang bayad oh. Nakita ni Diana na puro pa yun barya. Kaya naman naawa ito sa ginang na kahit gipit sa buhay ay ginagawa ang lahat para mapasaya lamang ang anak. Naku, wag na ho. Ililibre ko na kayo. Birthday ko kasi ngayon eh. Wala akong kasama. Kaya kayo na lang ang ililibre ko. Wikang pagdadahilan ni Diana para hindi mahiya sa kanya ang ginang. Oh, pareho pala tayo ng birthday, Manang. Birthday ko din po kasi ngayon eh. Kaya kakain kami ni Nanay sa labas. Ganun ba? Ang galing naman. Pareho pala tayo. Ako pala si Diana. Ikaw, anong pangalan mo? Ninya po ang pangalan ko, Manang. Tapos, ito naman po si Nanay Nympha ko. Ninya, ang ganda naman ng pangalan mo. Pero teka, taga saan ba kayo? Wala po kaming permanenteng tirahan ni Nanay eh. Ano? Wala kayong permanenteng tirahan? Apo, kasi sa kariton lang po kami nakatira ni Nanay. Kaya kahit saan lang po kami abutin ng dilim. Naawa naman si Diana sa mag-ina, kaya nagtanong palalo ito. Aling Nympha, huwag niyo po sanang masamay ng tanong ko ha. Nasaan po ang asawa ninyo? Wala akong asawa. Namatay kasi siya sa sakit. Kaya kaming dalawa na lamang ni Ninya ang magkasama sa buhay. Ganun ho ba? Gusto niyo po ba ng trabaho? Ano ka mo, iha? Trabaho? Opo, trabaho po. Gustong gusto ko. Para naman makaahon din kami ng anak ko sa hirap at mapaaral ko sana siya. Sige po, pagkatapos natin kumain, sumama po kayo sa akin. Ayos lang po ba yung kasambahay? Kahit ano, basta marangal, masipag naman ako. At hindi ka po mahihiya sa pag-refer niyo sa akin. Sige, namaya po. Puntahan natin ang bahay kung nasaan kayo magtatrabaho.
Nagkatingin na naman na mag-ina at parang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ngunit natigilan naman sila nang dumating ang kanilang pagkain at napakarami nun. Ito palang pagkain natin oh. O Ninya, kumain kang mabuti ha. Birthday mo ngayon, hindi ba? Oh, may ice cream, may french fries, tsaka may burger at fried chicken tsaka spaghetti para po lahat. Tasakan manang? Oo naman, kumain ka ng marami ha. Para sa'yo lahat ng yan, pati na rin sa nanay mo. Tuwang-tuwa ang mag-ina sa dami ng pagkain nila at parang hindi sila makapaniwala. Napangiti na lamang si Diana nang makitang masayang-masaya ang batang si Ninya sa kaarawan nito. Maraming salamat po Ate Diana ha. Walang anuman. Sige na, ubusin mo na yan ha. Hindi ko po ito mauubos. Marami po ito eh. Pwede po bang ibalik ko na lang po ang iba? Sige, ikaw ang bahala. Matapos kumain, ay binalot nga ng batang si Ninya ang sobra at lumabas sila ng kainan kasama si Diana. Nagulat naman ang dalaga nang ibigay ni Ninya ang tirang pagkain sa mga batang nanlilimos sa daan. Napangiti ito sa ginawa ng bata. Dahil kapos, ay hindi ito madamot at marunong magbahagi ng kanyang biyaya sa iba. Kaya naman alam niyang napalaki ito ng maayos ng kanyang inang si Nympha. Kaya't desidido ang dalaga na tulungan ng mga ito. Kaya isinama niya ang mag-ina sa kanilang bahay. Maaari bang dalahin namin ang karito namin, Ma'am Diana? Andun po kasi ang iba namin mga gamit eh. Sige, wala pong problema. Dalhin niyo po ang karito ninyo. Dinala nga ng mga ito ang kariton at lumakad lamang sila pabalik at sinabayan pa sila ni Diana. Diana, mas mabuti po siguro kung mauna na po kayo. At susunod na lang po kami. Iwan niyo na lang po ang address niyo sa amin, ma'am. Mukhang malayo pa po ang sa inyo eh. Baka po mapagod kayo kakalakad. Sumakay na lang po kayo. Hindi ho, ayos lang. Naglalakad-lakad lang naman talaga ako kanina pa eh. Saka hindi na din naman kalayuan yung sa amin mula rito. Wala na nagawa si Nympha, kundi hayaan na lamang si Diana. Kaya makalipas ang halos isang oras na paglalakad, ay nakarating sila sa isang subdivision. Hinarang naman sila ng gwardya dahil nga sa dala nilang kariton. Pero dahil kilala ni Diana ang gwardya at mabait siya sa mga ito, ay pikit matang pinapasok yun ng mga gwardya sa loob. Huwag kayong mag-alala mga manong guard. Kapag may nagreklamo, ituro niyo po ako. Ako po ang bahala sa inyo. Nagwika naman ng mga gwardya na wala umunong problema. Kahit matanggal pa umuno sila sa pagiging gwardya, basta para umuno sa maganda nilang Ma'am Diana ay gagawin nila ang lahat. Mga bolero talaga kayo, pero salamat po ah. Basta, isagot ko kayo. Napangiti naman ng mga gwardya sa kanya at tinulungan pa ng mga ito ang ginang na si Nympha na magtulak ng kariton at nag-aagawan pa ang mga ito. Pagdating ng kanilang bahay ay nagulat ang mag-inang Nympha at Ninya dahil napakalaki nito. At dito ay pumasok si Diana at binuksan ng gate para ipasok ang kariton. Sabay pasalamat nito sa mga gwardya, kaya napangiti na lamang ang mga ito at umalis na. Pasok ko kayo, Aling Nympha. Ninya. Ma'am Diana, sa inyo po ba ang bahay na to? Ang laki ah. Opo, sa amin tong bahay, kaya huwag kayong mahiya. Hali kayo, ipapakilala ko kayo kay Aling Magda. Siya kasi ang mayordoma dito sa bahay namin. Kaya siya magsasabi kung anong gagawin niyo pong trabaho. Ang yaman niyo pala po Ate Diana. Anak, mamang itawag mo sa kanya. Hindi ho, ayos lang po Aling Nympha, hayaan niyo na po. Hayaan niyo na lang naman ang itawag sa akin ni Ninya. Halina po kayo, pumasok kayo. Pumasok na nga ng bahay ang tatlo at habang papasok sa sala ay nakita na Diana si Karina. Sino naman yung mga dinala mo sa bahay? At saan mo na naman napulot ang mga yan? Wala ka nang pakialam doon. Bahay naman namin to, kaya dadalhin ko ang sino mang gusto ko. Tayo na ho, Aling Nympha. Ninya, sumunod ho kayo sa akin. Nainis naman si Karina kay Diana, pero hindi ito makaporma sa dalaga dahil bahay nga naman nila yon at sampid lamang siya. May araw ka rin sa aking babae ka. Wala nagawa si Karina kundi ang mainis na lamang kay Diana. Samantalang, dumiretso ang mga ito sa kusina kung saan nandoon sina Aling Magda at ang asawa nitong si Mang Abner. Nay Magda, Tatay Abner, may ipapakilala po ako sa inyo.
Eto po si Aling Nympha at anak niya po na si Nina. Magtatrabaho po si Aling Nympha sa atin bilang kasambahay. Magandang araw po. Sinabihan mo na ba ang papa at ang lola mo dito na tatanggap tayo ng bagong kasambahay? Hindi pa ho. Pero ako na pong bahala sa kanila. Papayag naman po ang mga yon. Ikaw talagang bata ka, oo. Pero sige na, basta ikaw magsabi. At tamang-tama, umuwi din ng probinsya ang isa nating kasambahay dito. At dito pa sila titira. Opo, kaya kayo na pong bahala sa kanila. O sige, Nympha ba ikaw ba ang pangalan mo? Opo. Sumama kayo sa akin para makita ang kwarto niyo mag-ina. At bukas na bukas, magsimula ka na agad. Ituturo ko sa yung mga gagawin mo. Sige po, Aling Magda. Maraming salamat po. Ma'am Diana, marami pong salamat sa inyo. Walang anuman ho. Sadyang tinadhana po talaga na makita ko kayo. Siya nga pala, maiwan ka muna dito sa akin niya ha. Di ba birthday mo ngayon? Kakain tayo ng cake. Talaga po, Manang? May cake po kayo? Oo, ang dami dyan oh. Teka lang ha, kukuha ako. Binuksan nga ni Diana ang kanilang ref at nagulat si Nina sa dami ng laman nito. Oh, lahat to pwede mo kainin kasi dito na kayo nagtatrabaho. Pero dapat, magpaalam mo na kayo ha. Opo, Manang. Sige po, magsisipag po ako maglinis. Saka lahat po ng ngayong utos niyo po, gagawin ko po, Manang. Hindi ka maglilinis dito. Ang nanay Nympha mo lang. Tapos ikaw mag-aaral ka. O, ano po? Mag-aaral po ako? Oo, yun naman dapat ang ginagawa ng mga bata, hindi ba? Para balang araw pag nakatapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho at maaahon mo ang nanay mo mula sa hirap. Sige po, ate. Bubutihin ko na lang po sa pag-aaral. Mabuti naman kung ganon. Paano? Eto na yung cake mo. Happy birthday! Ang saya naman ng birthday ko ngayon. Nakulala ka namin, ate. Saka birthday mo din, hindi ba? Ang totoo, hindi ko talaga birthday eh. Sinabi ko lang yan kanina para hindi kayo mahiya sa akin ng nanay mo. Ganun ba? Pero salamat po talaga, ate. Walang anuman. Paano? Kainin na natin to? Kumain na nga ang dalawa at maya-maya ay bumalik na sina Aling Magda at Nympha kaya kumain na din sila ng cake. Kuhain po tayo, Lola Magda. Parang ang tanda ko naman sa Lola Magda. Pwede bang Nanay Magda na lang? Saka bakit may cake? Meron bang may birthday dito? Sige po, Nanay Magda na lang po. Birthday ko po kasi ngayon, kaya binigyan po ako ni Ate Diana ng cake. Ganun ba? Ang swerte naman ang natanggap mong regalo at anghel ang ibinigay sa'yo. Sabay tingin ni Aling Magda kay Diana. Bueno, birthday mo pala. Kaya magluluto tayo ng pansit. Dapat. Para pampahaba ng buhay. Wow, paborito ko po yan, Nanay Magda. Sige. Pero bago yon, maligo muna kayo ng nanay mo at magpalit ng damit. May mga damit akong ibinigay dun sa nanay mo. Saka may mga damit ka naman siguro. Apo, mayroon po. Sa may karite namin, kukunin lamang po namin. Ano ka mo? Kariton. Apo, sa karitin po kami nakatiri. Naawa naman si Aling Magda sa bata at sa kariton ito nakatira. Tumingin ito kay Diana na nakangiti lang din naman na nakatingin sa kanya. Kaya nang lumakat na ang mag-ina para kunin ang mga damit nila sa kariton, ay niyakap naman ni Aling Magda ang alaga dahil napakabuti talaga nito. Ano Nay Magda, naawa din po kayo sa kanila no? Oo Diana, lalo na kay Nina. Ang biba pa naman, mabuti na lang nakilala mo sila. Mukhang mabait at masipag naman itong si Nympha, kaya hindi tayo magkakaproblema sa kanya. Habang nag-uusap sila, ay narinig naman nila ang sigaw ni Nina na wag umano, kaya naman mabilis na lumabas sina Aling Magda at Diana. At dito ay nakita nila ang kanyang madrasta na pinapalabas sa mga driver ang kariton, pero pinigilan ito ni Nina. Sino ba kayo? Bakit nandito kayo? Bakit kayo nakapasok? Tumawag ka nga ng gwardya, baka magnakaw pa ang mga ito. Ipahuli mo. Wag po ma'am, hindi naman po kami masamang tao. Wag humanong, wag niyo pong galawin yung kariton. Sa akin po yan. Agad naman itong binitiwan ng mga tauhan nila nang sabihan sila ni Diana. Ano pa hinihintay nyo? Ako ang sundin nyo. Kung hindi, sisisantayin ko kayo.
Subukan mo at ako makakalaban mo. Matagal na ako nagtitimpi sa inyo. Hindi na ngayon. Hindi nyo bahay to, kaya wala kang karapatan dito. At sino naman na nagsabi sa'yo na wala akong karapatan dito? Ha? Tandaan mo, asawa ako ng ama mo. Ako ang nagsabi sa kanya. Bakit? Totoo naman, mas may karapatan ng apo ko sa bahay na to kaysa sa'yo. Wika ni Doña Isabel na nasa likuran pala nila, kaya naman nagulat si Morgana. Makakarating ito kay Renato, hindi pa tayo tapos. Sabay alis nito sa lugar na galit na galit. Ang tapang talaga ng apog ng babaeng yon. Mabuti na lang pinatulan mo na. Lola, pasensya na po kung sinagot ko si Tia Morgana. Sumusobra na po kasi siya eh. Ano bang sinasabi mo ha po? Wala kang dapat na ikahingi ng tawad dahil tama lang ang ginawa mo. Ikaw ang mas may karapatan dito dahil anak ka. Ipinaglaban mo lang ang sa tingin mo ay tama at natutuwa ako. Marunong ka na din manindigan at hindi na lang basta-basta ang maiwas. Ma'am Diana, pasensya na po dahil sa amin nag-away pa po kayo dito. Aalis na lang po kami ma'am para wala pong gulo. Hindi, huwag kayong umalis. Huwag niyo nang pansinin yun. Sino sila po? Sina Aling Nympha ho at anak ng Sininya. Nakita ko po kasi sila kanina habang kumakain ako. Sa kariton po sila nakatira lola. Ito po yung kariton na to. Ito po ang tirahan nila. Kaya naisip ko na kunin bilang kasambay si Aling Nympha. Mawalang galang na po Doña Isabel. Kulang naman po kasi tayo ng isang katulong. Kaya may bakante po tayo. Tiningnan naman ni Doña Isabel ang mag-ina at nakayuko lamang ang mga ito. Nakita din ito ang damit ng batang Sininya na luma na at may hawak din itong isa pang lumang damit. Bihisan mo sila at pakainin Magda. Saka yung kariton, ilagay mo dun sa tabi ng bahay nila, natutuluyan. Saka yung bata, bilhan mo ng damit at mga gamit bukas na kailangan at ipasok mo siya sa paaralan. Napangiti naman si Diana at hindi maiwasang yakapin ng kanyang Lola Isabel. Maraming salamat po Lola Isabel. Bahala ka na dyan na po. Babalik na ako sa kwarto para magpahinga. Magda, ikaw na ang bahala sa kanila. Opo, Doña Isabel. Narinig yung dalawa yon. Ang Doña ang nagsabi. Kaya wala na kayong dapat na ikabahala pa. Kaya halina kayo. Tulungan niyo akong itabi natin ang kariton ninyo doon sa may tutuloy ninyong kwarto. Hinila na nga nila ang kariton patungo sa tinutuluyan ng mga kasambahay. Nakabukod kasi ang bahay ng mga ito at may sarili silang mga gamit doon, kagaya na lamang ng TV, ref at iba pa. Kaya masasabing magaan ang buhay nila sa mansyon at mababait ang mga amo maliban sa mag-inang Morgana at Karina. Kaya naman nang matapos mailagay ang kanilang kariton na naglalaman din ng mga gamit nila Nympha at Ninya, ay naligo na sila at nagbihis. At dito ay nagluto sila ng pansit sa kusina, kaya tuwang-tuwa ang mag-ina at ganoon din naman si Diana. Kaya natapos ang araw at kaarawan ng batang Sininya na masaya at busog at may magandang higaan na matutulugan. At yun ay dahil kay Diana na napakabait sa kanila. Kinabukasan ay pumunta sila sa isang mall upang bumili ng gamit ng batang Sininya. Manong, ano pong gagawin natin dito? Ngayon lang ako nakapasok dito ah. Ibibili kita ng mga damit at saka ng mga gamit mo sa paaralan. Talaga ate? Mag-aaral na po ako? Oo, kaya nga kita binibili ng mga gamit mo para ma-enroll ka na ngayon. Excited na po ako makapag-aral na rin ako. Pangako manong, pagbubutihin ko po talaga ang pag-aaral ko. Dapat lang, para makapagtapos ka at maahon mo yung nanay mo sa hirap. Saka ikaw din, para hindi ka na namumulot ng basura. Opo manong, makakabili po ako ng malaki-laking bahay, kagaya po sa inyo, saka maraming pagkain at damit. Oo, magagawa mo lahat ng yon. Basta makapagtapos ka ng pag-aaral at makahanap ka ng magandang trabaho. Pero matagal pa yun ate, bata pa po ako Mabilis na naman ang panahon niya. Hindi mo mamamalayan. Malaki ka na. Sana nga po ate, malaki na ako para naman nakakatulong na po ako kay nanay. Kaya dapat mag-aral ka na maigi ha? O paano? Pili na ng mga gamit mo. Kaya dito ay pumili na nga ng gamit si Ninya para sa pag-aaral niya, pati na rin ng sapatos at mga damit. Nay Magda, pakisukatan nga ho ng damit si Aling Nympha.
O sige, halika na Nympha. Mamili na tayo ng damit mo. Naku, wag na po ma'am. Si Ninya na lang po ang bilhan nyo. Nakakaya na po eh. Sobra-sobra na po yung tulong ninyo para sa amin. Huwag niyo na hong alalahanin yun. Ngayon, sa amin na po kayo magtatrabaho. Dapat lang naalagaan din po namin kayo. Naku Ma'am Diana, hulog po talaga kayo ng langit sa amin. Tatanawin po namin itong isang malaking utang na loob habang nabubuhay po kami. Naku, huwag niyo pong isipin yon. Sige na ho. Pumili na po kayo ng damit. Namili na nga ng damit si Nympha, kaya naman tuwang-tuwa ang mag-ina dahil sa swerte na dumating sa kanila. Hindi nila lubos akalain na mararanasan nila ang ganito, na sa isang iglap ay mababago ang kanilang buhay, na dati isang kahig isang tuka lamang at nagpapatintero sa lansangan. Kaya naman hindi maiwasang maiyak si Nympha. Kaya namili na nga ng mga damit si Nympha, kaya naman tuwang-tuwa ang mag-ina dahil sa swerte na dumating sa kanila. Hindi nila lubos na akalain na mararanasan nila ang ganito, na sa isang iglap ay mababago ang kanilang buhay, na dati isang kahig isang tuka at nagpapatintero sa lansangan, kaya naman hindi maiwasang maiyak ni Nympha. Hay nako, napakaiyakin mo talaga Nympha. Hindi ko lang po mapigilan ng sobrang tuwa ko, kaya napapaiyak po ako. Pasensya na po Aling Magda. O siya, sige na. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Sukatin mo na ito, yung mga damit at babayaran na natin. Matapos nga sila makapamili ng damit at mga gamit, ay binayaran na nila ito sa counter. Matapos yun, ay umuwi muna sila ng bahay para kumain ng tanghalian. At pagkatapos ay pumunta naman sila sa paaralan, kung saan ay enroll ang batang si Ninya. Kinausap ni Diana ang principal, at una na itong tinawagan ng kanyang lola Isabel. Sinabi ng principal na anumang araw ay pwede nang pumasok ang batang si Ninya, at naayos na ang lahat, kaya nagpasalamat si Diana sa principal at saka umuwi na sila. O ayan Ninya, bukas, pwede ka nang pumasok. Dalawa po ate? Sige, papasok na po ako bukas. Sige, pero kailangan magumising ng maaga. Opo, wala bang problema. Sanay po akong gumising ng maaga ate. Sige, galingan mo ha. Sige po, hindi po kayo mapapaya sa akin at kakalingan ko po talaga. Mabuti naman kung ganon. Paano, ayusin mo na yung gamit mo para naman bukas handa ka na. Sige po ate, maraming salamat po talaga sa'yo. Ngumiti na lamang si Diana dahil kahit siya man ay natutuwa sa batang si Ninya. Samantala, inis na inis naman si Karina at Morgana dito, pero wala silang magawa dahil sinabihan din sila ni Renato na huwag pakialaman si Diana. Nakakainis, may araw talaga sa akin yung Dianang yun. Hayaan mo, huwag mo na pag-aksayan ng panahon ng Diana na yan. Aagawin ko sa kanyang lahat, makikita niya. Ano ma, hindi pa ba nakalipat sa pangalan mong ilan nilang ari-arian? Hindi pa, kumukuha pa ako ng tiyempo para mapaperma si Renato. Sige, aakitin ko naman sa Enzo para kami magkatuluyan. Sige, gawin mo ang lahat anak. Kaya naman napapangiti na lamang ang mag-ina dahil sa kanilang pinaplano na angkinin ang mga ari-arian ng pamilya ni Diana. Samantala, balik naman kay Lita. Sa tunay na ina ni Diana, nakatambay naman ito sa labas ng kanyang bahay habang nakatingin sa kanyang telepono na may picture ng anak. Nakita ng batang si Buding yon, kaya lumapit ito sa kanya. Aling Lita, nakatulala naman kayo. Yun ba yung anak niyo po? Oo Buding, siya yung anak ko. Ang ganda niya po Aling Lita, pero nasaan po siya ngayon? Bakit hindi po kayo magkasama? Mahabang kwento Hindi mo pa maiintindihan ngayon. Paano ako po maiintindihan kung di niyo po ikukwento sa akin? Habang nag-uusap si Buding at Lita ay dumating naman si Lola Puring. Andito ka lang palang bata ka. Kanina pa kita hinahanap. Alam niyo naman po kung saan ako tumatambay, hindi po ba? Kaya nga, iniistorbo mo na naman si Lita. Pagpasensyahan mo na ang apo ko. Naku, Aling Puring, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po nakakaistorbo itong si Buding sa akin. Natutuwa nga po ako sa kanya Ito niyo na po Lola, natutuwa po sa akin si Aling Lita.
Kaya yun po ang rason, kaya ako nandito kasi nakikita ko po siyang malungkot. Hay nako, kung ano-ano na naman sigurong tinatanong mo ano. Ang kulit mo pa naman. Wala po Lola, tatambay lang naman ako dito eh. Eh bakit ka dito tumatambay? Pwede naman dun sa bahay na lang. Libre pagkain po dito kay Aling Lita Lola eh. Sinasabi ko na nga ba, kaya ka palaging narito kasi palagi kang busog. Siyempre po Lola, pagkain na po yan eh. Kaya ang taba-taba mo na, kain ka ng kain. Natutuwa naman si Lita dahil sa pag-uusap ng maglola, kaya naman nawawala ang lungkot nito at pangungulila sa anak. Kung sana bibigyan lang siya ng pagkakataon na maalagaan ito, ay gagawin niya ang lahat para dito. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Lita. Samantala, balik naman kina Diana, ay narinig niya may problema ang kanilang kumpanya dahil sa pag-uusap ng kanyang lola at ama. Sinabi ng kanyang amang si Renato na may mga sumasabotahe sa kanilang kumpanya at malaking halaga ang nawawala. Aba, ay kailangan mong alaman yan na Renato, nasa loob ng kumpanyang traidor. Opo ma, may nagbibigay ng mga impormasyon sa kanila. Kaya naman dito na lumapit si Diana. Pa, hayaan niyo po akong tulungan kayo. Papasok po ako sa kumpanya, pero hindi bilang anak ninyo, kundi isang ordinaryong empleyado at aalamin ko po ang problema. Sigurado ka ba, Apo? Opo, Lola. Hayaan niyo po akong tulungan ko po kayo. Nag-aalangan man dahil alam na Renato na sa isang kumpanya nila sa isang probinsya kung saan may problema ay doon nakatira si Lita, ang tunay nitong ina. Ngunit sinabi ni daw niya Isabel na hayaan na lamang ito, kaya naman tumango na lamang si Renato. Sige po, ako pong bahala. Sigurado ka po na kaya mong pamumuhay ng normal doon. Walang katulong at walang mag-aasikaso sa'yo. Opo Lola, kaya ko po yun. Magtiwala po kayo sa akin. Kaya naman tumango na si Doña Isabel, pati na rin si Renato. Matapos sila magkasundo na ipadala si Diana, ay pinahanda na nila ito. Kaya naman agad na naghanda ng gamit si Diana at iniwan ang dalawa. Ano Renato, hayaan mo lang ba na mag-isang anak mo doon? O yakabilin mo siya sa kanyang ina? Oras na rin siguro para hindi natin ipagdamot kay Lita si Diana. Oo naman, dahil bilang isang ina, masakit na hindi mo makasama ang anak mo at nagmamasid ka lang mula sa malayo. Alam kong malaki ang kasalanan natin kay Lita, pero bilib ako sa babaeng yon dahil hindi niya tayo ginalo at tumupod siya sa kasunduan. Matagal nang naburang kasunduan ma. Nung pang namatay si Papa. Kaya naman tatawagan ko si Lita. Bahala na siya kung magpapakilala siya sa anak niya o hindi. Ikaw ang bahala. Mas mabuti ng ganoon dahil alam kong hindi niya pababayaan si Diana habang nandun ito sa kanya. Hindi naman sinasadya na narinig ng batang si Nina ang usapan ng dalawa. Ala, may nanay pa pala si Manang. Sabihin ko kaya sa kanya, pero baka pagalitan ako ni Doña Isabel at na si Renato. Kaya naman nagdalawang isip ang batang si Nina na sabihin kay Diana ang narinig. Samantala, tinawagan naman ni Renato si Lita kaya nagulat ito. At sinabi niya na pupunta ng Cebu si Diana para pumasok bilang empleyado sa kanilang kumpanya at magkukunwari na mag-isa lamang itong ordinaryo manggagawa. At para hindi ito paghinalaan, ay dun umuna ito patutuloyin sa kanyang paupahan. Nagulat si Lita sa kanyang narinig at parang hindi ito makapaniwala, kaya magkahalong kaba at pagkasabik ang kanyang nadarama. Sinabi din ni Renato na bahala na siya kung magpapakilala ito sa kanyang anak bilang tunay nitong ina. Dahil aayusin niya lang ang problema ng kanilang kumpanya at lilipad din ito patungong Cebu. Sige Renato, maraming salamat. Aalagaan ko na mabuti si Diana. Saka na ako magpapakilala sa kanya kapag narito na kayo. Pinutol na ni Renato ang kanilang pag-uusap at kasabay noon ay umagos ang luha sa mga mata ni Lita. Kaya naman naghanda ito sa pagkikita ng kanyang anak na si Diana. Samantala, nagpaalam naman si Diana sa mag-inang Nympha at Nina. Nay Magda, kayo na po ang bahala kay Ninya. Eh bakit naman? Saan ka pupunta? Sa Cebu po, papasok po akong empleyado doon sa kumpanya namin. Ano, pupunta ka ng Cebu? Papasok ka mo bilang empleyado? Opo Lola Magda, may problema po kasi ang kumpanya namin doon eh. Kaya alamin ko kung bakit nag-aalsa ang mga empleyado roon.
Pinayagan ka ba ni Doña Isabel at na sa Renato? Opo, ako na nga po ay nagpresenta eh. Pumayag naman po sina Lola at Papa. Talaga ba na pumayag sila na pupunta ka ng Cebu? Opo. Bakit naman po parang nagulat kayo? Wala naman. Wala. Nagulat lang ako at pinayagan ka na pumunta mag-isa. Kaya ko na naman po ang sarili ko eh. Kaya wag na po kayo mag-alala. Kaya nga po ihahabilin ko sa inyo sila ninyo eh. Hanggang kailan ka naman magtatagal doon? Hindi ko po alam eh. Hanggang po siguro maayos yung problema doon. Sige na, at ako nang bahala sa mag-ina. Mag-iingat ka doon. Sige po, Nay Magda. Maraming salamat ho. Kaya naman nagligpit na nga ng gamit si Diana. Nakita naman ito ni Nina, kaya lumapit ito sa kanya. Ate Diana, aalis po kayo? Oo, Nina. Pupunta ako ng Cebu para magtrabaho. May problema pa kasi yung kumpanya namin doon eh. Sasama na lang po ako sa inyo? Kami po ni nanay? Hindi pwede. Nag-aaral ka. Saka hindi ka pwedeng sumama doon kasi magpapanggap ako na isang ordinaryong empleyado lamang para malaman ko kung ano ang problema. Kaya walang pwedeng makaalam na anak ako na may-ari. Hanggang kailan ko naman po doon, ate? Hanggang matapos siguro ang problema doon at magawa ng solusyon. Kaya dapat magpapakabait ka dito at mag-aaral kang mabuti. Kung may kailangan kayo, sabihan nyo na lang si Nanay Magda. Sige po, Manang. Mag-iingat po kayo. Sige, ikaw din mag-iingat ka dito. At pagbalik ko, mamamasyal tayo. Apo, gagalingan ko po sa pag-aaral at pagbalik nyo, papakita ko po sa inyo ang mataas kong grado. Sige, pangako yan gagalingan mo. Tumango naman ang batang si Nina, kaya niyakap na ito ni Diana. Gusto nga sana nitong sabihin ang narinig, pero nag-aalangan ito dahil hindi din ito sigurado, kaya pinili na lamang nito na tumahimik. Dumating ang araw na aalis na si Diana patungong Cebu. Ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang isang address na pwede niyang tuluyan, kaya kinuha naman ni Diana yon at yumakap na ito sa kanyang ama at lola na nagpaalam na sa mga ito. Sumakay nga ng eroplano si Diana patungong Cebu at pagdating doon ay tinungo nito ang address na ibinigay ng kanyang ama. Sumakay ito ng taxi at ibinigay ang address sa driver. Agad naman nilang pinuntahan ito at doon ay nakita na Diana ang isang parang compound at may mga paupahan dito. Hinanap nito ang pangalan ng taong nakalagay sa address na ibinigay ni Renato sa kanya. Magandang araw po. Nandyan po ba si Aling Lita? Humarap sa kanyang isang matanda at ito ay si Lola Puring at nagulat ito nang makita si Diana dahil kilala niya ito. Ito yung anak ni Lita na palaging tinitingnan sa kanyang cellphone kaya naman agad na tinawag niya si Lita. Agad namang lumabas ng bahay nito si Lita at nanlaki din ang kanyang mga mata nang makita nito si Diana. Magandang araw po. Kayo po ba si Aling Lita? Oo, iha. Ako nga si Lita. Ako nga po pala si Diana. Ito po kasi yung address na binigay ng papa ko sa akin eh. Halika, pasok ka. Agad na binuhat ni Lita ang mga daladala ni Diana. Tinulungan naman siya ni Lola Puring. Dito, may bakanting kwarto dito sa bahay ko, kaya dito ka titira. Maraming salamat po, Aling Lita. Hindi naman napigilan ni Lita na yakapin ito, kaya nagulat si Diana. Bakit po, Aling Lita? Wala, pasensya ka na. Hindi ko kasi akalain na dalaga ka na. Ang bilis talaga ng panahon. Ano po? Kilala niyo po ako? Oo, at kaibigan ako ng Mama Silvia mo. Kaya pala dito ako pinapunta ni Papa eh. Kilala niyo po pala ang mama ko. Kilala ko ang mama mo. Kaibigan ko ito. Kaya naman malungkot ako na nawala ng mama mo. Ako din po eh. Halos gumuho ang mundo ko nung mawala si Mama. Tapos naging abala pa si Papa. Mabuti na lang at inalagaan ako ni Lola. Siya nga po pala, maaari ko po ba kayong tawagin na nanay? Kasi kaibigan naman po kayo ng mama ko eh. Oo naman. Pwedeng pwede. Niyakap ni Diana si Lita. Kaya naman hindi na din napigilan ni Lita na yakapin ng anak. Maging si Lola Puring na nanonood ay hindi maiwasan na mapaluha sa tagpo na yon. Dahil alam niya kung gaano nangungulila si Lita sa kanyang anak na ngayon ay nayayakap na niya.
Agad na inasikaso ni Lita si Diana. Siya mismo ang nag-ayos ng kwarto nito at sinadya na doon ito sa bahay niya mamalagi. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiya magsabi sa akin ha, kahit na ano. Maraming salamat po Nanay Lita. Tuwang-tuwa naman si Lita, kaya nagluto ito ng kanilang hapunan. Nagkata ito ng native na manok, saka nagluto ng tinola. Dumating naman ang batang si Buding galing sa eskwelahan at nakita niya si Diana at Lita na magkasama sa kusina. Dahil tumutulong si Diana dito sa pagluluto, pati na din ang kanyang lola Puring. Aling Lita? Hindi pa? Anak niyo po siya? Nandito po pala siya? Nagulat naman si Lita. Pati na din si Lola Puring sa biglang pagdating ni Buding. Kaya biglang tinakpan ni Lola Puring ang bibig ng bata. Ikaw na bata ka ah. Ang daldal mo talaga ah. Hindi mo maitikom yung bibig mo ah. Bakit po, Lola? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo ah. Tumahimik ka na nga dyan. Diana ah, pagpasensya mo na itong apo ko oh. Madaldal lang kasi talaga ito oh. Hayaan niyo na po Lola Puring. Ang cute nga niya po eh. Ang taba-taba. Mataba nga. Madaldal naman ang dila. Ano ka, Lola? Hindi kaya. Anong pangalan mo? Belinda po, pero Buding na lang po ang palayo ko. Buding? Ang cute naman ng palayo mo. Cute din naman po ako, ate. Oo nga eh. Nakakatuwa ka naman. Hindi po ba kayo ang anak ni Aling Lita? Naku, hindi. Kakarating ko nga lang eh. Pero mukha mo po yung nasa cellphone ni Aling Lita eh. Ano? Kamukha ko yung picture na nasa cellphone ni Aling Lita? Apo, kaya nga po yun. Hindi po ba Aling Lita? Ah, eto ba? Tinitingnan ko kasi yung larawan mo sa Facebook at parang magkakalala tayo. Ah, kaya po pala eh. Ay nako, pagpasensya mo na yung apo ko. Magbihis ka na nga doon, Buding. Sandali at maiwan muna namin kayo. Bibisan ko lang itong apo ko. Lumakad na nga ang maglola pa uwi sa kanilang bahay. Kaya naman naiwan si Lita at Diana. Ang cute ni Buding, no? Napakabibang bata. Oo nga eh, palagi nga dito sa akin tumatambayan. Natutuwa din ako sa batang yun. Kayo po, Lita, wala po ba kayong anak? Meron, pero inalayo siya sa akin ng tatay niya eh. Ano? Inalayo sa inyo? Ang sama naman ng asawa ninyo. Pero nasan po siya ngayon? Balita ko, nasa Maynila na siya. Nasa Maynila ho? Bakit hindi niyo ho pinupuntahan? Gusto niyo po na hanapin natin ang anak niyo? Tutulungan ko po kayo. Wag na, abala lang sa'yo yun. Pero teka, hanggang kailan ka nga pala dito? Hindi ko pa po alam eh. Siguro hanggang maayos yung problema sa kumpanya namin. Hindi po ba malapit lang yan dito? May balita po ba kayo sa nangyayari doon? Ang alam ko, delay ang sahod ng mga tao ninyo doon eh. Ano ho? Delay? Paano po nangyari yun? Mukhang may problema nga talaga. Hindi naman nade-delay ang pasahod sa iba. Hindi lang ang sahod. Pati na din ang mga benepisyo ng mga manggagawa hindi binibigay. Alam ko yan. At yung nanay ni Buding na si Agnes doon nagtatrabaho. Ano po? Bakit hindi niyo po sinabi sa papa ko? Hindi po ba magkakalala naman ho kayo? Ayokong makialam sa negosyo nyo. Dapat kayo ang makialam nun mismo. Tama lang pala na pumunta ako dito. Meron talaga nangyayari na hindi maganda sa kumpanya. Pakiusap na Lita. Huwag niyo po muna sasabihin kahit kanino na anak ako na may-ari ha. Oo, alam ko. Wala akong pagsasabihan. Ilang sandali lang ay bumalik na nga ang maglola. Nakabase na po ako, Aling Lita. Ano po ang maitutulong ko? Eto, yung malunggay. Tanggalan mo ng dahon. Isasawag natin yan sa tinola mamaya. Sige po, mukhang masarap yung ulam natin ah. Mapaparami na naman yung kain ko nito. Wala namang hindi masarap sa'yo. Ano ka, Lola? Paborito ko lang kaya yung tilaw ng manok talaga. Basta manok, kahit anong luto, paborito mo naman. Dito na lang po kayo mamaya maghapunan Aling Puring. Marami naman to eh. Naku Lita, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Yung apo ko na lang palaging kumakain dito. Ayaw niyo po, Lola? E di akin na lang po yung party po ninyo. Natuwa naman si Diana sa maglola.
Oo nga naman po, Lola Puring. Dito na lang po kayo kumain para marami po tayo mamaya at masaya. O sige, dito na lang kami kakain mamaya. Si lola ko, kunwari pa, gusto lang din naman kumain dito. Tumigil ka nga dyan. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Wala po pala, Manang. Ano pong ginagawa niya po rito? Mag-a-apply ako ng trabaho dyan, oh. Malapit lang yan sa malaking building. Doon po ba sa may malaking building na madami ang nag-oopisina? Nako, ate, huwag doon. Pangit doon. Ha? Bakit naman? Doon po nagtatrabaho ang nanay ko eh. Pangit doon, ate. Ang liit ng sweldo. Palagi pong may kaltas. Kaya alis lubog kami sa utang eh. Tapos delayed pa yung sahod. Ganun ba? Bakit? Hindi daw ba sila nagrereklamo sa taas? O kaya isa dole? Hindi na nagrereklamo ang nanay ko. Kasi kapag nagreklamo siya, sisisentahin siya eh. Kaya kapag natanggal ang nanay ko, paano na po kami? Naawa naman si Diana kay Buding. Kaya pala wala silang natatanggap na reklamo wala sa dole. At tinatakot pala ang mga manggagawa para wag magsumbong. Kaya naman yun ang aalamin niya kung sino ang gumagawa ng hindi tama sa kanilang kumpanya. Ilang sandali lang ay dumating na din ang nanay ni Buding na si Agnes at matamlay ito. Nanay, mabuti po at nakauwi na po kayo. Bakit parang matamlay ka, anak? Ano nangyari? Wala pa po yung sahod namin eh. Hindi na talaga magandang pamamalakad doon sa kumpanyang yun. Palagi na lang dali ang sahod at kung magkaltas pa, sobrang laki. At kapag may overtime, wala man lang dagdag. Kaya nga po eh. Inang sabi ko kay ate. Magandang araw po, Aling Agnes. Magtatrabaho ka din sa kumpanyang yun? Opo, kukuha lang po ako ng experience kahit ilang buwan lang. Tapos mag-a-apply din po ako ulit sa iba. Mukhang hindi nga po maganda pamamalakad dun, sabi nyo nga. Oo, kung may lilipatan nga lang sana ako, lilipat na ako eh. Kaso sayang naman ang ilang taon ko doon kung magre-resign ako. Mabuti sana kung makukuha ko yung separation pay ko kapag ganun eh. Siya nga pala, Lita, maaari bang sa susunod na araw na lang kami magbabayad ng renta namin sa'yo? Sige Agnes, walang problema. Saka magtiyaga ka na muna sa trabaho mo. Malay mo, baka malaman sa taas yung mga hindi magagandang ginagawa dyan. Sana nga. Hindi naman dating ganyan eh. Simula lang nang pumunta dyan si Ma'am Morgana, marami na nagbago. Ano? Si Morgana? Sino naman yun? Yung asawa ng may-ari na sa Serenato. Mabait. Pero nung pinagkatiwala niya sa asawa niya ang pamamahala ng kumpanya, doon na nagka-problema. Lalo't pinsan niya ang manager ngayon doon. Wala namang ginagawa kundi umupo lang at tumanggap ng sweldo. Napaisip naman si Diana kung plano ba talaga ito nila Morgana at Karina dahil noon palang may kutob na ito na tanging ang kayamanan ng kanyang papa ang habol ng mga ito. Kaya naman nandito ito upang alamin ang mga nangyayari at ma-report sa kanyang ama at lola. Samantala, balik sa mag-inang Karina at Morgana ay nalaman nilang umalis ng bahay si Diana. Pero wala silang kaalam-alam kung saan ito pumunta. Wala ding nagsasabi sa kanila dahil lahat ng tao sa bahay ay hindi nila kasundo. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Bakit bigla na lang nawala dito sa bahay? Hayaan mo na, mas mabuti ngang wala siya dito. Walang balakid sa mga plano natin. Anong gagawin mo, Mama? Ano pa? Lalasunin natin ang matanda at ibibintang natin sa mga bagong kasambahay. Ang talino mo talaga. Mabuti nga yun para wala nang kakampi ang babaeng yun pagbalik niya rito. Sabay tawanan ng dalawa. Lingid naman sa kaalaman nila ay narinig yun ni Ninya na nagtatago lang pala sa ilalim ng mesa. Kaya naman kinabahan ito sa plano ng dalawa. Kaya nang makaalis na ang mag-ina ay agad itong tumakbo para isumbong sa kanyang nanay Nympha ang plano ng dalawa. Kaya naman nang makita niya ito na naglalabas sa likod bahay ay agad siyang lumapit dito. Nanay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Magsasalita na sana si Ninya nang dumating si Morgana at tinawag siya nito. Nympha, halika nga dito. May utos ako sa'yo. Ano po yun, Ma'am Morgana? Dalhin mo to kay Doña Isabel. Ang pagkain niya. Wala dito ngayon si Magda at umalis. Sige po, akin na ho. Napakiti naman si Morgana at kita yun ni Ninya. Kaya naman sumunod ito sa kanyang ina. Pumasok ito sa kwarto ni Doña Isabel, kaya sumunod din si Ninya.
Doña Isabel, ito na po ang pagkain nyo. Bakit ikaw ang nagdala niyang pagkain ko? Nasaan si Magda? Umalis po siya, Doña Isabel, kaya ako po ang napag-utusan ni Morgana. Ikaw ang inutusan ni Morgana Abahay malayata. Ilapag mo na lang dyan. Maraming salamat. Inilapag nga ni Nimpa ang pagkain ng Donya sa mesa at tatayo na sana ito para kumain. Nang tinapik ni Ninya ang pagkain nito, kaya natapon yon. Galit namang sinaway ni Nympha ang anak. Anong ginawa mo? Bakit mo tinapon ang pagkain? Pasensya na po, Doña Isabel. Papalitan ko na lang ho. Opo, hindi niyo dapat yung kainin kasi narinig ko po sila Ma'am Morgana at Ma'am Karina. Lalasinin daw po nila kay Lola Isabel at ibibintang po nila yung kay nanay. Ano ba yung sinasabi mo, Ninya? Nagsasabi po ako ng totoo, nanay. Yun po ang sabi ni Ma'am Morgana. Kaya ako po tinapon ng pagkain. Totoo ba ang sinasabi mo, Ninya? Opo, Lola Isabel, totoo po. Isang paman po. Mga walang hiya talaga ang mag-inang yon. Balak pa akong lasunin. Nympha, linisin mo ang kalat sa sahig. Itapon mo sa banyo para isipin nila na kinain ko ang ibinigay nilang pagkain. Huwag kayo maingay na alam niyo ang balak nila. At mula ngayon, ikaw na ang magluto ng pagkain ko, Nympha. Naiintindihan mo ba? Opo, Doña Isabel. Pero hindi niyo po ba sila ipapakulong? Balak mo nila kayong patayin. Wala pa tayong sapat na katibayan. At pwede nilang itanggi lalo't wala namang nangyari sa akin. Ano po ang gagawin natin, Doña Isabel? Ipapaalam ba natin kay Aling Magda ang lahat? Hindi na. Mas mabuting walang alam si Magda. At mag-iingat din kayo sa dalawang yon. Pagdating ni Renato, kakausapin ko na paalisin ang dalawang yun sa bahay na to. Sige po, Doña Isabel. Kayo po ang bahala. Samantala, balik naman kay Diana ay naganda na itong pumasok sa kanilang kumpanya bilang isang empleyado. Nag-apply ito bilang isang office clerk at mabilis naman itong natanggap. Kaya naman nagsimula na kaagad si Diana noong araw na yon. Maraming salamat naman at wala nakakakilala sa akin dito. Naging maayos naman si Diana sa unang araw ng kanyang trabaho at dito niya nakita ang nanay ni Buding na si Agnes na isang janitress. Aling Agnes, kamusta po kayo? Diana, mabuti naman at natanggap ka kaagad. Oo, malakas po kasi ang bakar ko kaya natanggap po kaagad ako. Mabuti naman. At clerk ka pala. Mas madali ang trabaho mo at mas malaking konti ang sahod mo. Oo nga po kahit pa paano may susweldohin na po ako. Oo. Sana nga makasweldo na kami mamaya at parami na kaming utang. Paano? Mauna na ako Baka mapagalitan pa ako dito ng boss natin pag nakita niya man nag-uusap tayo. Lumakad na nga si Agnes papalayo kay Diana. At dito na din nag-text si Diana sa kanyang papa ng problema sa kanyang nakita sa unang araw ng kanyang pagpasok. Ang mga utility umano ay delay ang sahod at wala pang mga benepisyo. Hindi naman agad nakareply ang kanyang ama, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay nag-text ito at sinabing siya ng bahala. Napangiti naman si Diana dahil alam niyang gagawa ng paraan ng kanyang ama. Kaya matapos ang unang araw nito sa trabaho ay umuwi na ito. Pag uwi niya ay nakita niya si Buding na nakatambay naman sa bahay ni Lalita at kumakain ng tinapay. Magandang hapon, Buding. Magandang hapon, ate. Merienda po tayo. Sige, maraming salamat. Bakit ikaw lang naririto? Nasaan ang lola mo? Tsaka nasaan si Nanay Lita? Si Lola po, naglalaba po doon sa may kabilang kanto. Si Aling Lita naman, umalis po papuntang palengke. Ganun ba? Mag-isa ka lang pala rito? Mabuti pa samahan mo ako. Saan ba tayo pupunta? Magmemerienda sa labas. Libre mo po ako? Gusto ko po sa Jollibee kasi hindi pa ako nakakakain po doon. Sige ba? Sandalit magbibihis lang ako Nagbihis na nga ng damit si Diana at pagkatapos ay lumakad na sila ni Buding para magmerienda. Dinala niya nga ang bata sa isang sikat na kainan, kagaya ng sabi nito. Kaya naman tuwang-tuwa ito dahil unang beses din makakain sa ganoon. At palagi na lamang kasi nangangako ang kanyang nanay Agnes. Pero hindi naman ito itinutuloy. Ayaw naman niya magtampo sa kanyang ina dahil nga palagi itong pinapaalalahanan ng kanyang lola Poring na gusto man ng kanyang nanay Agnes na ilibre siya ay wala silang sapat na pera. Mahal ba ang kumain dito, ate? Kasi ang sabi ni nanay, pag nagkapera siya, ililibre niya ako dito Ang kaso, palagi kaming walang pera. Malaki nang ang utang namin sa paupahan ni Aling Lita Mabuti na lang,
Nabait si Aling Lita. Sa ipo, baka napalayas na kami. Hindi naman mahal dito. Sakto lang. Pero kasi, ako, wala akong binabayarang iba. Sarili ko lang ang pinagkakagastusan ko. Hindi kagaya ng mama mo na may bayarin sa upa. Pagkain nyo, saka pag-aaral mo din. Kaya kapos din siya sa pera. Manong, sino po ang mas malaki ang sahod? Si nanay po ba o ikaw po? Ako syempre, dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya medyo maganda din ang trabaho ko. At hindi mahirap. Sa nanay mo kasi, medyo mahirap eh. Tagalina siya. Tapos malaking lugar ang nililinis niya. Apo Manong, tapos delay pa po yung sahod. Bakit kaya ganun? Nagtatrabaho naman ng maayos ang nanay ko. Bakit hindi nila binibigay ang tamang pasahod sa kanya? Ang sama naman ng may-ari ng kumpanya na yun. Kaya galit ako sa mga mayayaman eh. Mga mata pobre sila. Hindi naman lahat, Budeng. Meron namang mababait, kagaya ng nanay Sylvia ko. Ang ibig sabihin, mayaman ka po ate? Biglang nadulas si Diana, kaya naman bigla niya itong binawi. At sinabing hindi umano sila mayaman. Dahil kung mayaman na sila, ba't pa umano ito magtatrabaho? May mga kakilala lang itong mayaman pero mababait naman. Akala ko, mayaman po kayo eh. Pero Manang, kamukha mo talaga si Aling Lita, no? Matanda nga lang siyang tingnan, pero magkamukha talaga kayo. Kaya nga hindi ako pwede magkamali. Ikaw nga siguring anak na Aling Lita na nawawala. Kinuha ni Diana ang kanyang telepono at binuksan ng kamera at tinanan ng sarili. At dito nga niya napagtanto na may punto nga si Budeng. May pagkakahawig nga talaga sila ni Lita. Dito niya din naisip na bakit magkakilala ang kanyang papa at si Aling Lita. At bakit siya biglang niyakap ng mahigpit ni Aling Lita gayong unang beses pa lamang siya nitong nakita. Mga isipin na bumabagabag sa kanya bigla. Dahil sa dami ng lugar, ay bakit doon siya pinapunta para manuluyan. Kaya naman nagduda na ito. Talaga bang magkamukha kami ni Aling Lita? Saka palagi ba niyang tinitingnan ng mga larawan ko? Apo Manang, saka nalulungkot po yung minsan abang nakatingin sa larawan ninyo. Alam ko po yun, kasi din ako tumatambay. Pero ngayon, kita ko na sobrang saya ni Aling Lita. Magluluto na naman nga siya mamaya ng masasarap na ulam eh. Bakit? Hindi ba siya nagluluto palagi nang wala ako? Hindi, paminsan-minsan lang. Kasi ang sabi niya, mag-isa lang naman daw siya eh. Kaya minsan bumibili na lang siya ng lutong ulam dun sa kanto. Ganun ba? Napatigil naman sila sa pag-uusap nang dumating na ang kanilang pagkain. O ay na pala, kumain na tayo. Oh, ang dami naman yun ate. Kumpleto ah. Syempre, ang sabi mo hindi ka pa nakakakain dito eh. Kaya ayan, madami akong in-order para sa'yo. Kaya kumain ka na mabuti ha. Maraming salamat po ate. Kumain na nga ang dalawa habang sige sa pag-iisip si Diana sa sinabi ni Budeng. Kahit ito, ay ngayon niya lamang napagtanto ang lahat ng yon. Pero hinayaan na lamang niya muna ito. Matapos kumain ay umuwi na sila. At dito ay nakita nila si Lola Puring at Lita na nag-aasikaso ng kanilang hapunan. Lola, andito na po kami. Mabuti naman. Pasensya ka na Diana ah. Mukhang napagastos ka pa sa batang ito. Hindi ko din kanina mapigilan. Ayos lang po yun Lola Puring. Eto po, nagdala din po ako para sa inyo ni Nanay Lita. Iniabot ni Diana ang pagkain sa kanila at tininan ang reaksyon ni Aling Lita at nakita naman niyang natuwa ito. Nagpasalamat pa sa kanya. Maraming salamat dito Diana ha, nag-abala ka pa. Ayos lang po yun. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo eh. Eto nga po palang bahay ko po sa renta rito. Iniabot ni Diana ang pera kay Lita pero mariin itong tumanggi. Natanggapin yon at malaking halaga din kasi yon. Naku, wag, ang laki niyan Diana. Saka nagkausap na kami ng papa mo. Tanggapin niyo na ho ito. Tulong ko na din po ito sa inyo. Hindi ko din po kasi alam kung hanggang kailan ako dito eh. Kahit sa pagkain na lang natin araw-araw. Para po may panggastos po kayo. Pero sobra-sobra naman yan. Eh matagal pa naman po ako dito Aling Lita eh. Sige, pag hindi nyo tinanggap to, lilipat ako ng ibang mauupahan. Bigla naman nagulat si Lita sa sinabi ni Diana. Kaya naman kinuha na lamang niya ang pera. At dahil sa reaksyon ni Aling Lita,
Napagtanto ni Diana na mukhang may hindi nga ito nalalaman. Ngunit hinayaan na lamang niya muna ito. Kaya naman tumulong na sila ni Buding sa paghahanda ng kanilang hapunan. At nagkatingin na naman si Lita at Lola Puring. At kita sa mga mata ni Lita ang saya. Ilang sandali lang ay dumating na si Agnes at nakangiti ito. Nay Puring, Lita, hindi kayo makapaniwala. Binigay na ang sweldo namin sa kawalang kaltas at may dagdag pa. Talaga na, mabuti naman kung ganoon. Hindi lang po yun. Yung mga benepisyo po namin mahuhulugan na daw nitong linggo. Kaya makakalaw na ako para makabayad tayo ng mga utang natin. Aba, ay magandang balita yan. Napangiti naman si Lita dahil alam na kung sino ang tumawag sa may-ari. Kung alam lamang nila na ang nasa harapan nila na dalaga ay nagbabalat kayo lamang at siyang anak na may-ari ng kumpanya at magugulat ang mga ito. Samantala, balik naman sa kanilang bahay sa Maynila. Buwisi talaga, bakit hindi pa namatay ang matandang yun? Kinain naman niya lahat ng binigay ko sa kanya. Sigurado ka ba na nalagyan mo yun ng lason, Mama? Oo, at hindi ako pwede magkamali. Hindi kinain ng matanda kaya hindi siya napano? Pero ang sabi sa akin ng buwisit na nimpa na yun, kinain daw ng matanda lahat. Pero imposible naman akong kinain niya yun. E di sana patay na siya. Di kaya nalaman ng matandang yun ang plano mo? Hindi ko alam, Karina. Pero, yung sayo, kamusta? May problema ho tayo. May nagsumbong daw kay Tito Renato na may mga kaltas sa mga empleyado doon at dali ang sahod at hindi hinuhulugan ng mga benepisyo. Kaya magpapaimbestiga daw siya. Ano? Sino naman na nagsumbong? At paano naman sila makakapagsumbong kay Renato? Andito siya sa Maynila. Hindi ko din po alam, Mama, kung sino. Kaya nga booking na po ang pinagkakakitaan natin sa Cebu. Takot na din pong kumaltas ang inilagay nating manager doon. Wisit, parang sinusunod ata tayo ng kamalasan ah. Tanging paraan na lang para mapasatin ang kumpanya ay kung makakasal kayo ni Enzo. Konti na lang, Ma. Mapapasakin na din sa Enzo. Sa oras na magawa mo yun, anak, mas malaki na ang share natin kaysa kay Renato sa ngayon. Sa oras na magawa mo yun, anak, mas malaki na ang share natin kaysa kay Renato. Sa ngayon, nasa 15% ang share natin sa kumpanya. 20% naman ang mga magulang ni Enzo. At nasa 30% kay Renato. Kaya matatake over natin ang kumpanya pag nagkataon. Paano po ang natitirang 35%? Sinong may-ari? Mga maliliit lang yon at pagmamayari ng ilang mga tao. Kaya hindi na sila kukontra pag nagkataon. Ang mabuti pa, Ma. Umalis na lang tayo sa bahay na to. Mukhang di nyo na din mabibilog ang ulo ni Tito Renato. Yun nga din ang pakiramdam ko eh. Mukhang may alam na din siya sa mga ginagawa natin. O buti pa nga umalis na lang tayo dito. Pero hindi pa kami tapos ng matandang yon na palaging balakid sa mga plano ko. Kaya humanda siya talaga sa akin. Nagligpit nga ng gamit ang mag-inang Morgana at Karina at umalis sila ng mansyon na ikinatuwa naman ng mga tao doon. Samantala, pagdating ni Renato ay nakasalubong niya ang dalawa na palabas pero hindi niya ito pinansin at nilampasan lamang niya ang mga ito at pumunta sa kanyang ina na si Doña Isabel. Renato, mabuti at nandito ka na. Paalisin mo nga ang dalawang yun sa bahay na to. Alam mo bang tinangka nila akong lasunin? Ano? Tinangka ka nilang lasunin? Oo, mabuti na lamang at nalaman ng batang sininya ang balak niya. Kaya hindi ko na kaya ng pagkain na may lason. Napahawak naman sa ulo nito si Renato at halatang pinipigilan ng inis. Bakit? May problema ka ba? Nalaman ko na sina Morgana at Karina ang dahilan ng problema sa Cebu. Kaya nag-aalsa ang ilang mga tao doon. Delay pa ang sweldo nila at hindi hinuhulugan ng mga benepisyo. Sinabi sa akin mismo yun ni Diana. Mga walang hiya talaga ang mga yan. Pati mga maliliit na mga manggagawa, ninanakawaan. Palagay ko plano nila yun para magkaproblema. At matanggal ako sa pagiging presidente ng kumpanya. Ano sabi mo? Hindi nila magagawa yon dahil ikaw may pinakamataas na share sa kumpanyang yon. Sa ngayon po. Pero sa oras na magsanib si Morgana at ang share nila Ramon at Romina, sila na ang magte-take over sa lahat. Hindi pwede mangyari na Renato sa atin ang kumpanyang yon na ipapamana sa apo kong si Diana. Hindi pwedeng mapunta sa kanila yon. Yung mga natirang investor, bakit hindi mo bilhin ang shares nila? Yun po ang problema. Ang natitirang ibang share, hindi namin alam kung sino ang may-ari. Dahil abogado lang niyang humaharap sa amin. Gumawa ka ng paraan, Renato, para hindi mapunta sa iba ang pamamahala ng kumpanya. Isa lang po ang naisip kong solusyon.
Yun ang pakasalan ni Diana si Enzo. Kung ganoon, bakit hindi ka pumunta ng Cebu para kausapin ang anak mo at harapin ang dating mali mo? Harapin mo si Lita. Aayusin ko muna ang mga gusot sa kumpanya. Baka magawa ko pa ng paraan. Hindi rin ako papayag na ipakasal ang anak ko sa mga traidor na yon. Akala ko'y kaibigan sila. Pero balak palang sulutin ang pwesto ko. Ina nga bang sinasabi ko sa'yo noon na huwag mong patulan ng burganang yon. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kaya ayaan, problema ang hatid sa'yo. Kung may ebidensya lang sana ako ng panalaso nila sa akin, na ipakulong ko na sana ang mga yon. Ako na po ang bahala sa kanila. At lumayas naman na sila dito sa bahay. Tsak na matutuwa nito si Diana pag nalaman niyang umalis sa dito ang dalawang yon. Tatawagan ko nga mamaya. Lumakad na si Doña Isabel. Samantala sa kusina naman ay tuwang-tuwa sina Aling Magda, Nympha at Ninya dahil wala na ang dalawang masungit na mag-ina. Nanay Magda, mabuti na lang. Umalis si tita ang dalawang masungit na mga pangit na yun. Ang bibig mo, baka may makarinig na iba na hindi natin kakampi. Naku Nympha, hayaan mo yung si Ninya. Walang kakampi dito sa bahay na to ang mga asungot na yon. Nga po nanay, ang sasama kasi ng mga ugali. Ang layo-layo ng ugali nila kay Ate Diana. Yung pangit na Karina, kahit bisa naman ng maganda, pangit pa rin. Si Ate Diana, kahit simpleng damit lang, litaw ka agad ang ganda at mukha pang prinsesa. Tandaan mo Ninya, kahit gaano ka kaganda, kung pangit ang ugali mo, pangit din ang tingin sa'yo ng ibang tao. Nga po nanay Magdi, namimiss ka na nga po si Ate Diana. Kailan kaya siya babalik dito? Kamusta na kaya siya? Huwag mong alalahanin ng Ate Diana mo. Hindi naman siya pababayaan ng nanay niya doon. Ano po? May nanay po si Ate Diana? Nanay-ninayan pala. Matalik kasing kaibigan ng Mama Sylvia niya ang tinuluyan niya doon. Ganun po ba? Akala ko po, may nanay pa po siya eh. Napatahimik naman si Aling Magda at muntik pa nitong masabi sa mag-ina ang sikreto na kanyang alam tungkol sa pagkatao ni Diana. Samantala, balik naman kay Diana, araw ng linggo, ay wala na itong pasok. Kaya niligpit nito ang mga damit para sana palabhan dahil nga hindi ito marunong maglaba. Nilagay na niya ito sa lagayan at lumabas na ng kwarto at nakita niya na ando na naman ang batang si Buding at nagkakape. Magandang umaga, Manang. Kape po tayo. Maraming salamat. Buding, may nilalabahan ba ang lola mo ngayon? Magpapalaba sana ako sa kanya ng mga damit ko eh. Hindi ko po alam ate. Tatanong ko po mamaya, uubusin ko lang po itong kape ko. Dumating naman si Lita galing sa palengke at nakita niya na bitbit ni Diana ang mga damit nito. Diana, ano yan? Palalabahan mo ba? Opo, Nay Lita. Hindi po kasi ako marunong maglaba eh. At hindi ako tinuruan ni Nanay Magda sa mansyon. Baka daw masugat ang mga kamay ko. Akin na, ako na maglalaba ng mga yan. Ano po? Kayo po ang maglalaba? Naku, wag na ho. Sa iba na lang, mababayad na lang po ako. Marami po kayong ginagawa eh. Hindi, sandali lang naman yan. Akin na. At ako na maglalaba. Di naman masyadong marurumi ang mga yan. Ako na lang maglalaba ng mga damit mo ate. Marunong naman ako maglaba eh. Pero bayaran niyo po ako 10 piso po kada damit ang singil ko. 10 piso? Bawat peraso? Ang mahal mo naman maglaba, Buding. Pero wag na, kumain ka na lang dyan. Baka mas mapalaki palalo ang mabayaran ko sa'yo pag nagutom ka eh. Sabay tawa naman na mag-inang Lita at Diana na napasingamangot naman si Buding. Ay sige, sualang Lita na nga lang ang maglalaba ng damit mo ate. Tital, nanay mo naman siya eh. Magkamukha nga kayo pati pagtawa, gayang-gaya. Bigla namang natahimik ang dalawa, lalo na si Lita sa sinabi niyo ni Buding. At bahagya pa itong nahiya. Nawala lamang yon nang tumunog ang telepono ni Diana at nakita niya na si Aling Magda ang tumatawag sa kanya messenger. Kaya naman sinagot niya ito. Dito ay nakita niya si Aling Magda kasama si Ninya, kaya naman napangiti ito. Nay Magda, kamusta po kayo dyan? Ayos lang kami eh. Ikaw dyan, kamusta? Ayos lang din po ako. Ba't po kayo napatawag? Alam ko kasi na wala kang pasok at linggo. Namimiss ka na daw ng isang to. Biglang ibinigay ni Aling Magda ang telepono kay Ninya, kaya ito ang kumausap sa kanya. Hello po ate, kamusta ka na po dyan?
namimiss na po kita. Ako din, namimiss ko na kayo dyan. Baka sa susunod na buwan, uuwi na din ako dyan. Siya nga pala, may ipapakilala ako sa'yo. Tinuon ni Diana ang kamera ng telepono sa batang si Budeng, kaya nakita ito ni Ninya. Ninya, eto si Budeng, kaibigan ko dito. Budeng, si Ninya, kaibigan ko din doon sa amin. Nagkumustahan naman ang dalawang bata, at dito ay nag-usap nga sila. Sinabi ni Aling Magda at Ninya na umalis sa kanilang bahay sina Morgana at Karina, kaya tahimik at payapa na sila doon. Ganun po ba? Mabuti naman po kung ganon at umalis na ang mga salit sa bahay. Apo Manong, muntik pa nga po nilang lasunin si Lola Isabel eh. Mabuti, nakita ko, kaya tinapon ko yung pagkain. Ano sabi mo Ninya? Binalak nilang lasunin si Lola? Kamusta siya? Mga walang hiya talaga ang mga yun. Ayos lang naman siya ate, hindi na naman siya nakakain ng may lasin eh. Ang sasama talaga ng dalawang yun. May araw din sila sa akin. Umanda sila pagbalik ko. Huwag ka na mag-alala. Wala na din naman sila dito. Kaya tahimik na kami lahat dito. Siya nga pala. Andyan ba si Lita? Kilala niyo din po ba si Nanay Lita, Nanay Magda? Syempre naman. Kaibigan siya ng Mama Sylvia mo. Pero bakit wala naman po kayo nababanggit sa akin noon? Gayong kakilala niyo po pala siya at may contact pa si Papa sa kanya. Bigla namang nagmamadaling pinatay ni Aling Magda ang telepono. Sandali lang. Tawag ako ng lola mo. Mamaya na lang ulit Diana. Pinatay na ni Aling Magda ang telepono at dito ay lumangin si Diana kay Aling Magda. Pero wala na ito at wala na din ang mga damit niya na palalaban sana rito. Hinahanap po ni Aling Lita ang mga damit niyo ate. Siya na lang po siguro ang maglalaba po noon. Kaya naman lumakad na si Diana patungo kung saan naglalaba si Lita. At dito ay nakita nga niya na naglalaba ito ng kanyang mga damit. Pwede ko ba kayong makausap? Oo naman, tungkol saan? Tungkol po sa akin at sa inyo. Gusto ko po sana magsabi kayo ng totoo sa akin. Anak niyo po ba ako? Nagulat naman si Lita sa mga sinabi niyo ni Diana, kaya hindi ito nakaimik. Hindi po ako mangmang para hindi ko po mahalata ang mga kilos niyo. Yung mga pag-aalaga niyo po sa akin, yung mga yakap. Nung una ko pa lang po kayong mayakap. Alam ko may kakaiba na sa inyo. At hindi lang po yun, nahahalata din po ng ibang tao na magkahawig po tayo. Hindi lang si Buding at si Lola po rin ang nakakahalata noon. Ako din po. Kaya pakiusap, sabihin niyo po sana sa akin ng totoo. Sino po ba kayo? At bakit kilala ka ng papa ko? At ni Inay Magda? Napapayak naman si Lita dahil hindi ito nakahanda. Kaya dito ay wala na itong nagawa kundi ang umamin na siya talaga ang tunay na ina ni Diana. Oo, ako ang tunay mong ina Diana. Patawarin mo sana ako kung hindi ko sinabi sa iyo kaagad ang katotohanan. Kung ganon, totoo nga na ikaw ang tunay kong ina. Oo anak, alam ko malaking kasalanan ko sa iyo, kaya sana patawarin mo ako. Ilang taon akong nangulila sa isang ina, lalo na nang namatay ang Mama Sylvia ko na nagpalaki sa akin. Pero yun pala andito ka lang? Na hindi mo ko pinuntahan o naisipang dalawin? Kung hindi pa ako kusang pumunta dito, hindi ka pa magpapakilala sa akin? Mali ang akala mo anak. Nandun ako simula nung mabinyagan ka sa araw ng graduation mo. Mula elementarya hanggang college. Andun ako sa malayo nakatingin. Gustong gusto kong lumapit para yakapin ka. Pero natatakot ako. Nahihiya. Naduduwag. Walang araw na hindi kita inisip. Walang birthday mo na hindi ako umiiyak. Natatakot? Naduduwag? Nahihiya? Bakit? Dahil pinamigay mo ako? Ganun ba? Hindi. Maniwala ka. Hindi kita pinamigay. Kung ganun, ay di binenta mo ako. Ganun ba? Hayaan mo muna ako magpaliwanag anak. Pakiusap. Sige. Hindi kita huhusgahan. Dahil hindi naman ako masamang tao. Pero depende sa paliwanag mo kung tatanggapin kita o hindi bilang nanay ko. Napaiyak naman si Lita at ikinuwento ang nangyari noon. Magkaibigan silang matalik ni Sylvia, ang kinikilalang nanay ni Diana. Mayaman si Sylvia at nag-iisang anak lamang ng mga magulang niya. Samantala si Lita ay anak ng kanilang katiwala at dahil sabay na lumaki ay naging matalik sila magkaibigan. Hanggang sa magdalaga nga at nagkagustuhan sila Renato at Lita. Ngunit yun pala ay may lihim na gusto din si Sylvia kay Renato. Dahil ayaw ng papa ni Renato kay Lita
ay pinaglayo niya ang mga ito. Ngunit sa huli, nalaman na lamang ni Lita ng buntis na ito. Sa una ay hindi niya sinabi kay Renato at Sylvie na buntis siya dahil balak silang ipakasal ng mga magulang ng mga ito. At dahil may gusto din si Sylvia kay Renato, ay pumayag ito nang hindi alam na buntis ang kanyang kaibigan. Naikasal na sila nang malaman ni Sylvia ng buntis si Lita sa anak nila ni Renato. Kaya naman nagalit ito kay Lita at bakit umano hindi nito sinabi sa kanya ang totoo. Ang masakla pa ay nalaman niya na may sakit ito sa kanyang ovary at hindi ito magkakaroon ng anak. At para maisalba sila sa kahihiyan ay sinabihan niya si Lita na ibigay sa kanya ang magiging anak nito. Hindi sana papayag si Lita, ngunit sadyang mapaglaro ang panahon at nagkasakit ang kanyang mga magulang at kinailangan niya ng pera para maipagamot ang mga ito. Kaya naman pumayag ito sa kasunduan nila ni Sylvia. Ngunit walang araw niya na hindi pinagsisiyan ng ginawa niyang yon. Kung meron lamang umano siyang pagpipilian, kung may pera lamang umano siya noon, ay lalayo ito pero wala. At ang mahalaga lamang umano sa kanya noon ay ang maipagamot ang kanyang mga magulang. Ngunit huli na din naman ang lahat dahil hindi niya na din nagamit ang pera at namatay din ang mga magulang nito. Kaya naman binalik niya ang pera kay Sylvia at Renato. Ngunit para kunin ang anak niya, pero hindi ang mga ito tinanggap yon. At tinakot na siya na ipapakulong kung sakaling lalapit pa siya muli sa mga ito. Kaya walang nagawa si Lita, lalo pa nung dalhin umano nila ang bata sa ibang bansa, kaya mas lalo na wala itong nagawa. Kaya humingi ito ng tawad kay Diana sa mga nagawa nito at sana umano ay mapatawad siya nito. Patawarin mo ako anak. Patawad. Humagulgol naman ang iyak si Lita habang sinasabi ang lahat ng yun kay Diana. At dito na lumapit si Diana at niyakap ito na mahigpit. Pinapatawad ko na po kayo sa ginawa niyo. Alam ko na kung may pagpipilian lamang kayo, ay hindi niyo po gagawin yon, Nani Lita. Parang gumanang dinadalang sakit sa dibdib ni Lita ng ilang taon dahil nagawa na siyang mapatawad ng kanyang anak at tinanggap siya nito at ngayon ay kapiling pa niya. Kaya naman hindi mapagsidla ng kanyang tuwa. Ganon din sa Diana dahil nakilala niya ang kanyang tunay na ina. Kaya naman hindi na muna umuwi ito ng Maynila at inintay na pumunta mismo ang kanyang amang si Renato ng Cebu. Samantala, sa mag-inang Karina at Morgana ay pumunta ang mga ito sa bahay nila Ramon at Romina para makipag-usap. Ramon, Romina, tatapatin ko na kayo. Wala na kami ni Renato. Nalaman na niya ang balak natin. Kaya isa na lang ang paraan para makuha natin ng pamamahala sa kumpanya. At yun ay ipakasal si na Karina at Enzo. Nang sa gayon ay malampasan natin ang share nila sa kumpanya at makukuha ang pamumuno sa kanya. Hindi ba matagal mo nang gusto yun? Ramon, eto na ang pagkakataon mo. Ang gusto ko lang ay mapabagsak si Renato. Nagwika naman si Ramon na payag ito, kaya sige umano, kahit hindi pumayag ang anak nito, ay pipilitin niya at wala itong magagawa. Kaya naman kahit hindi pumayag si Enzo, ay wala itong nagawa ng pilitin ito ng kanyang amang si Ramon. Samantala, balik kay Diana sa Cebu, ay ginugol ni Lita ang buong oras nito para makabawi sa anak. Nag-ikot sila at namasyal sa mga pasyalan sa probinsya, kasama ang maglolang sina Lola Puring at Buding. Ngayon ako babawi sa'yo anak, pangako. Ako din po Nay. Ngayon nakasama ko na po kayo, ang tunay kong ina. Hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Matapos sila maglibot sa lugar ay umuwi na sila. Kinabukasan ay pumasok ng opisina nila si Diana, pero hindi pa man ito nakakapunta sa kanyang lamesa para maupo, ay lumapit na ang manager nila na si Brenda na siyang kamag-anak nila Karina, pero hindi nito kilala si Diana. At sinabihang si Santi na umano ito, kaya magbalot na ito ng kanyang gamit. Huwag ka nang umupo. Si Santi ka na. Ano po? Paano si Santi? Ilang araw kang hindi pumasok, kaya ano pa nga asahan mo? Sandali Ma'am Brenda, nag-file naman ako ng leave Saka pinirmahan niyo po yun. Wala naman po akong ginagawang mali sa trabaho ko Wala nga, pero naiirita ako sa pagmumukha mo. At ikaw na lang palagang pinagtitingan nandito ng mga tao. Yun ba yung rason? Kaya mo ko sisisantahin? Dahil lang sa ako ang laging napapansin ng mga tao kaysa sayo? Oo, saka bakit ba ako nakikipagtalo sayo? Ako ang manager dito kaya sisanti ka na. Sabi Nino, hindi mo ko pwedeng sisantahin. Baka ikaw ang mawalan ng trabaho at makasuhan dahil sa hindi mo paghulog ng mga benepisyo ng mga tao rito. Aba, tinatakot mo ba ako?
Baka hindi mo ako kilala. Kilala kita. Pamangkin ka ni Morgana, hindi ba? At pinsan ka ni Karina. Baka ako ang hindi mo kilala. Huwag ka magmalaki. Dahil isa ka lang clerk dito. Umalis ka na bago pa ako magpatawag ng gwardya para kalad ka rin ka palabas. Eh di tumawag ka. Tingnan natin. Tumalikod naman si Brenda para magtawag na ng gwardya. Lumapit naman si Agnes kay Diana at sinabing umalis na ito at masama talaga ang ugali ng Brenda na yon. Huwag ko kayo mag-alala, Aling Agnes. Wala nga alis dito sa kumpanyang to, kundi siya. Tumawag si Diana sa ama nito para ipalamang nangyari. Kaya naman mabilis na tumawag si Renato ng head ng security ng kanilang kumpanya. Kasama ng isang executive ng kanilang kumpanya na kapwa nagulat ng malaman nandun ang kanyang anak. Sinend na to sa 2 picture ni Diana. Kaya naman ang laki ang mga mata ng mga ito dahil nagtatrabaho pala ito bilang clerk doon ang hindi nila alam. Kaya mabilis silang pumunta sa lugar. Ilang sandali lang ay bumalik si Brenda at may kasama na itong mga security guards. Ayan, bitbitin niyo palabas ang babaeng yan. Bagamat tutol, ay nakiusap na lamang ang 2 security kay Diana na umalis na lamang ng mahinahon dahil mabait naman ito sa kanila. Hindi ka aalis? Gusto mo na pati yung janitor sisantihin ko din? Tama na Brenda, wala ka na masisisanti dito. Hinablot ito ni Brenda sa braso para sana kalad ka rin pero hinawi yun ni Diana at dito isinampal niya ito. Hayop ka? Guard, ano pa yung hinihintay nyo? Baka gusto nyo pa na pagtatanggalin ko din kayo. Kalad ka rin nyo na nga yan. Akma na sana nga hawakan ng mga gwardya si Diana nang may sumigaw. At ang executive ng kanilang kumpanya at ang head ng security yon. Humingi sila ng pasensya kay Diana at sinabihang si Brenda ang kalad ka rin nila palabas dahil ang kalaban nito ay ang anak na may-ari ng kumpanya. Nagulat ang lahat ng malaman na anak ng kanilang CEO si Diana. Hindi naman makapaniwala si Agnes sa narinig, maging si Brenda ay nanlaki ang mga mata ng malaman yon. Sinabi ko na sa'yo na ikaw ang aalis dito at hindi ako, hindi ba? Sige na mga manong guard, ilabas nyo na po ang babae na yan. Walang kagatul-gatul na kilaladkad ng mga gwardya si Brenda palabas ng gusali. Nakatingin naman lahat ng mga empleyado sa kanya at hindi ang mga ito makapaniwala dahil napakasimple lang nito at napakabait. Kaya hindi nila inakala na ito pala ang anak ng may-ari kaya naman nagsalita si Diana. Pasensya na ang lahat sa gulo na nangyari. Mula ngayon babaguhin ko na po ang kumpanyang ito. Ibibigay ko po sa inyo ang mga kulang na sahod, overtime at mga benepisyo na nararapat po sa inyo. At magtataas po tayo ng sahod sa susunod na buwan. Kaya sana bumalik ang tiwala niyo sa kumpanya at magtrabaho po tayong maigi. Naghiyawa naman ang lahat sa mga sinabi niyo ni Diana at hindi makapaniwala doon si Agnes. Gagawin ko din po kayong regular sa trabaho, Aling Agnes, bilang head ng cleaning division para lumaki naman po ang sahod niyo. Deserve niyo po yon. Bigla namang napayakap si Agnes kay Diana. Naku, pasensya na po Ma'am Diana, hindi ko po sinasadya, nabigla lang po ako. Huwag po kayo mag-alala, hindi na po kayo iba sa akin. Maraming salamat po talaga Ma'am Diana, pagbubutihin ko po na maigi ang trabaho ko. Tumango naman si Diana at pagkatapos ng trabaho, habang naghahaponan sila, ay ikinuwento ni Agnes ang lahat kina Buding at Lola Puring. Kaya maging ang dalawa ay hindi makapaniwala rito. Ano ka pala ng may-ari ng kumpanya na pinapasokan ni nanay ate? Pasensya na kung hindi ko sinabi sa inyo ha. Sikreto ko si yun eh. Ang gulong naman ate, mabuti na lang, nakalala ka namin no? Manong-mano ka talaga kay Aling Lita, ang bait-bait. Eh kanino pa ba magmamana yan, kundi kay Lita ah? Nga po Loli. Hindi nga ako makapaniwala ng unang anak ni Lita itong si Diana. Ngayon, anak pala siya ng may-ari. Napakasimple at napakabait. Kaya hindi ko talaga akalain na mayaman pala talaga itong si Diana. Ginagawa ko lang po kung anong tama, Aling Agnes. Kaya babaguhin ko po ang kumpanya namin para naman po maging patas sa lahat. Parang gusto ko na tuloy magtrabaho ah. Naku, kapag ikaw nagtrabaho, tsak maluluga kami Buding at mahalang pasweldo sa'yo eh. Dito ay nagtawa na naman sila sa lahat ng sinabi ni Diana. Lumipas ang ilang linggo ay inayos nga ni Diana ang kumpanya at ibinigay ang mga nararapat sa kanilang mga empleyado.
kaya naman marami ang natuwa sa kanya. Samantala, idinaos naman ang kasal nila Enzo at Karina at dahil doon ay mas lumaki ang share nila sa kumpanya, kaya naman walang nagawa si Renato. Nang nagpatawag sila ng board meeting para palitan ng CEO nito, pero hanggat hindi dumadalo ang lahat ng board of directors na may hawak ng mga porsyento ng kumpanya, ay hindi pa pwedeng palitan ng presidente nito. Kaya naman nagpalabas ng order ang kumpanya para ipatawag lahat ng may shares dito. Walang nagawa si Renato at kung hindi niya makukumbinsi ang ilang mga may hawak ng shares, ay matatake over sa kanyang kumpanya nila. Nabalitaan naman ito nila Diana at Lita, kaya naman pumunta sila ng Maynila. Dahil may share doon si Diana mula sa kanyang lola, kaya kasama ito sa attend. Isinama nito si Lita at pinaubaya muna ang lahat ng pamamahala sa paupahan sa maglolang Puring at Buding, kaya naman lumipad na sila pabalik ng Maynila. Muling nagkaharap si Renato, Doña Isabel at Lita, kaya humingi ng tawad ang mga ito kay Lita. Huwag na po nating isipin yon, tapos na ho yun. Harapin ho natin ang problema ngayon. Trader talaga ang mag-inang yon. Lahat ay gagawin para lang makuha ang kumpanya. Pero wala tayong magagawa dahil talo tayo sa kanila. Ang tanging paraan na lang kung sisipot ang ibang may mga share sa kumpanya at kung hindi sila papayag na palitan ako. Ano pa po ang ibang magagawa natin? Huwag ka mag-alala anak, maayusin ang lahat. Nakangiting sabi ni Aling Lita kay Diana. Sumapit ang araw ng board meeting at andun lahat, sina Enzo, Karina, Morgana, Romina, Ramon, Renato, Diana at Doña Isabel. Wala na kayong magagawa Renato, kami na ang may malaking share ngayon. At nakapangalan lahat yun kay Enzo, kaya siya na ang bagong presidente ngayon. Hindi pa, hanggat wala pang may hawak ng 35% share sa kumpanya. Huwag ka mag-alala, darating daw sabi ng abogado niya at imposible naman ay isang may-ari ng share na yon. At saka na hindi naman niya ibibigay sa inyo yon. Kung ganoon, sa ganito pala umabot ang pagmamahal na sinasabi mo sa akin, Enzo? Wala akong magagawa dahil hindi ko pwedeng hindihan ng papa ko. Kung sana pumayag ka lang na makasal tayo, hindi sana aabot sa ganito. Alam mo ba kung bakit hindi ako nagpakasal sa'yo? Dahil wala kang bayag. Sunod-sunuran ka lang sa mga magulang mo. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Diana. Pero kukunin namin ang kumpanya nyo. Napatigil naman sila nang dumating ang abogado ng isa sa may malaking share ng kumpanya at sinabing narito na ang kanyang kliyente. At dito inagulat si Renato, Doña Isabel at maging si Diana nang makita kung sino ito. At ito ay si Lita, ang ina ni Diana. Nay? Nanay Lita? Ikaw? Paano? Pinakilala ito ng kanyang abogado, kaya naman hindi makapaniwala ang lahat. Ibibigay ko ang shares ko sa anak kong si Diana. Ako rin. Kaya si Diana na ngayon ang may hawak ng 65% share ng kumpanya. Kaya hindi nyo na ito makukuha. Paano? Hindi maaari ito. Hindi. Ngayon, maniningil na ako sa mga ginawa niyo sa kumpanya Tia Morgana, Karina, at sa inyo di mag-asawa Tio Ramon at Romina. Dahil sa mga sabuatan ninyo na maglabas ng pera ng kumpanya ng iligal, kaya ipapakulong ko kayong lahat. Nagmakaawa naman na mag-asawang Ramon at Romina kay Diana at sinabing sumunod lamang sila kay Morgana. Hindi, mga traidor kayo. Pero hindi ako papayag. Isasama kitang babae ka na sumira sa mga plano ko. May baril pala si Morgana at babarilan sana nito si Diana pero niyakap ito ni Lita. At dito humarang din si Doña Isabel kaya ito ang tinamaan ng bala. Mabilis namang inagaw ni Enzo ang baril kay Morgana at ganoon din sa Renato hanggang sa makuha nila ang baril dito at may mga gwardya nang dumating para hulihin ito. Samantala, may tama naman ng bala si Doña Isabel sa dibdib kaya sumigaw si Diana ng tulong. Lola! Tulong! Dali! Tumawag kayo ng ambulansya! Wag na po. Hindi na ako magtatagal. Masaya na akong lilisan na nasa mabuti ka ng mga kamay. Lita, patawarin mo sana ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Pinapatawad ko na po kay Doña Isabel. Ikaw na sana ang bahala kay Diana. Apo, mahal na mahal kita. At nawala na nga ng buhay si Doña Isabel. Kaya napahagulgol naman ang iyak si Diana sa pagkawala ng kanyang mahal na lola. Pinakulong ni Diana lahat ng may sala, kabilang na si Karina.
Sa lamay ng kanyang lola ay lumuwas ng Maynila sina Lola Puring at Buding para tumulong. At dito na din nagkakilala ang dalawang bata na sina Buding at Ninya na kapwa tinulungan ni Diana. Nailibing naman ng maayos si Doña Isabel at kahit malungkot ay tinanggap yun ni Diana. At sa tulong ni Lita ng kanyang ina at sa dalawang batang makukulit na sina Buding at Ninya ay mabilis na nakabangon mula sa kalungkutan si Diana. Siya na ang naging presidente ng kanilang kumpanya at nalaman nila kung bakit si Lita ang may pinakamalaking share sa kumpanya. Dahil pala ito kay Sylvia. Binili nito ang 35% na share ng mga investor para masiguro na hindi mapupunta sa ibang kamay ang kumpanya. At dahil may sakit nga ito, ay iniwan niya kay Lita ang lahat at nagbabaka sakaling na darating ang araw na matutulungan nito ang kanilang anak na si Diana at hindi nga ito nagkamali. Kaya naman napaluha na lamang si Diana sa puntong yon. Dahil kahit hindi siya tunay na anak ng kanyang mama Sylvia, ay labis-labis ang pagmamahal niya sa kanya at inisip pa ang kapakanan nito hanggang sa huli. Sa paghawak ni Diana ng kumpanya ay mas lalo itong lumago at umunlad dahil sa kabaitan nito sa kanilang mga empleyado. At kahit ito ang nasa pinakamataas na posisyon ay nakikihalubilo pa rin ito sa may mabababang posisyon, kaya mahal na mahal siya ng mga ito at mas lalong pinagbubuti ang kanilang pagtatrabaho. Kaya mas lalong umunlad ang kumpanya. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Diana. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw po muli sa lahat.